Kabanata 111 hanggang Kabanata 120. Kabanata 111. Kinaumagahan ay umalis ang grupo sakay ng karwahe. Sandaling makalabas pa lang ay nagtanong si Jack. Kung talagang gusto mo lang turuan silang gumawa, maaari ka namang nagdemonstrasyon sa isang maliit na lungsod, makakatipid pa tayo ng oras, bakit kailangan pa nating pumunta ng ganito kalayo? Hindi nagsalita si Sam at ngumiti na lang. Ilang sandali pa ay lumabas mula sa kalapit na kagubatan ang unggoy na may gininto ang kamao, may dalang malaking bag na gawa sa balat sa likod at kasabay noon ay parang may kakaibang kilusan mula sa kagubatan. Di nagtagal ay dumating mula sa kagubatan ang 10-10 hayop, may daladalang mga uri ng puno. Lahat ng ito ay mga punong prutas na makatutulong sa pag-aaral ng mga nagsisimula pa lamang sa pagpapalakas ng kakayahan, at sa huli ay maaari lamang silang magbigay ng kaunting espiritual na lakas sa mga acolyte at mga nagsisimula pang novice. Natalbogan si Jack nang makita ang lahat ng hayop na hila at bitbit ang mga punong iyon. Madaling inimbak ni Sam ang lahat ng iyon pati na rin ang gininto ang unggoy sa dielang dimensyon. Dahil malayo ang nayon na ito at hindi masyadong malakas ang mga nagpapalakas ng kakayahan sa lugar na ito, hindi sila nangangahas na pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan at mataas ang posibilidad na mayroong mga ganitong puno dito na hindi gaanong hinahanap ng iba. Ang layunin ni Sam sa pagpunta dito ay ang mangolekta ng mga ganitong uri ng puno. Kahit na maaaring hindi sila lubos na kapaki-pakinabang, maaari pa rin niyang gamitin ang mga ito para ipakilala ang alak sa kanyang restoran. Kaya naman, may plano si Sam. Mangangolekta siya ng maraming mapagkukunan hanggat maaari para kumita sa kanyang mga negosyo. Matapos imbak ay kinuha ni Sam ang kanyang hoverboard at kasabay noon ay pinalabas niya sina Yanwo at Sky. Sumakay sina Jasmine at Jack habang tumayo naman si Sam sa kanyang sariling board. Nang ilabas niya ang lakas para lumipad ay nakita ni Jack ang ilang salitang inukit sa gilid ng board. Harbinger. Binasa niya ito ng malakas at tumingin kay Sam. Iyon ang pangalang ibinigay ni Sam sa kanyang board. Sa mataas na lakas nito, kahit na hindi masyadong mataas ang kanyang taas mula sa lupa, hindi rin naman ito mababa. Pareho rin ang taas ng paglipad ni Yanwo at Sky na mga 40 talampakan mula sa lupa. Napakabilis ng ganitong paraan ng paglalakbay kaya't nakaabot sila sa lungsod ng Pulang Corelay sa loob ng 2 araw kahit na nagpahinga sila tuwing gabi, ngunit ang kapalit naman nito ay ang isang hanay ng energy cells ng kanyang board, ngunit hindi siya naiinis dahil doon. Dahil mataas ang halaga ng gastos niya para dito at marami rin naman siyang nakuha sa paglalakbay na ito. Pinutol niya ang bawat punong prutas na nakikita niya o ng kanyang mga hayop sa daan at itinanim naman ng unggoy ang mga ito sa loob ng dielang dimensyon. Nakahanap pa siya ng ilang ligaw na halamang gamot na kapaki-pakinabang para sa mga antas ng novice. Ngunit dahil hindi siya gaanong makakabenepisyo mula sa mga ito, pinakain na lang niya ang mga hayop ng mga iyon. Sa huli, kapaki-pakinabang din naman ito sa kanyang sarili dahil sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga hayop. Matapos nila marating ang paligid ng lungsod ng Pulang Corelay, nagsimulang maglakad ang tatlo. Pumasok sila sa lungsod at matapos magtanong-tanong ay pumunta sila sa isang hindi gaanong kilalang pansyon. Sandaling makapasok pa lang sa kanilang mga kwarto ay pinalabas na ni Sam ang natitirang mga daga ng anino. 5 lang ang kasama niya at iniiwan niya ang 5 natitira kay Watt para gamitin sa mga maliit na lungsod. Kahit na maaaring mas matagal ang pag-iimbestiga gamit ang 5 daga, ang mahalaga ay napabuti na rin ang mga ito at lumakas pa ang kanilang kakayahan. Sa pagtaas ng antas ng kanilang pagpapalakas ng kakayahan, ang mga daga ng anino ay maaaring gumawa ng iba't ibang pamamaraan, kahit na hindi sila gaanong kapaki-pakinabang sa labanan, ang kanilang kontrol sa mga anino at kakayahan sa pagmamasid at pakikinig ay hindi dapat balewalain. Kung may paraan silang makapag-atake, magiging mahusay silang mga asesino at iniisip pa nga ni Sam na gawing posible iyon. Kung sapat na mataas ang kanilang pagpapalakas ng kakayahan, maaari pa nga silang makapasok sa mundo ng anino. At tungkol sa mundo ng anino, iyon ay para sa ibang kwento na. Hindi iniiwan ni Sam ang mga daga ng walang layunin. Muna silang pumunta sa kusina ng pansyon at sa parehong paraan ay nakakuha si Sam ng mga balita tungkol sa isang maliit na lokal na gang. Medyo namimiss niya ang taong si Vickers kung saan maaari niyang bilhin ang impormasyong kailangan niya. Kaya naman, matapos mahanap ang isang miyembro ng maliit na gang na iyon, iniiwan niya ang mga daga ng anino para gawin ang kanilang trabaho. Noong nakaraan ay tumagal ng mahigit 1 buwan bago niya makuha ang lahat ng impormasyon at tiyak na mayroon din namang sangay ng Blackwater dito. Kaya naman ang tanging iniisip ng mga daga ng anino ay kailangan nilang makuha ang buwanang ulat ng sangay sa lalong madaling panahon kapag natagpuan na nila ito. Medyo nalungkot si Sam nang malaman na walang kilalang establishmento sa publiko na pinangalan ng Black Pond sa lungsod.
Ngunit sa kakayahan ng mga daga ng anino ay walang duda siyang makikita niya ito. At 2 araw pagkatapos ay nakaupo sina Sam, Jack at Jasmine sa isang madilim na silid at sa harap nila ay isang lalaking mga 30 taong gulang na may balbas. Medyo nasugatan siya ng husto. Siya ang pinuno ng maliit na gang na sinisiyasat ng mga daga ng anino ni Sam. Kaya mo bang sabihin sa akin ang impormasyong kailangan ko o hindi? Tanong ni Sam na may bahid ng pagkainis. Habang papasang tanggihan pa ng lalaki ay kinuha ni Jack ang kanyang itim na espada at tinusok kaagad ang balikat ng lalaki. Kapag tinanggihan mo pa ako, mawawalan ka ng isang paa o kamay. Sabi ng kabilang panig. Sasabihin ko na. Sa huli ay sumuko na ang lalaki. Noong una ay dumating sila ng normal at tinanong lang nila ang impormasyon, ngunit ang lalaking ito ay mapangahas magsalita kaya't sinaktan siya ni Jack hanggang sa maputi ang mukha. Pagkatapos noon ay tinanong ulit siya ni Sam, 2 beses siyang tumanggi at noong ikatlong pagkakataon ay nangyari na ang ganitong sitwasyon. Matapos ang mahigit 30 minuto ay namatay na ang lalaki at nasa sahig na rin ang ibang miyembro ng gang sa lugar na iyon. Basta't ang kanilang gawain ay alisin silang lahat, dahil nakuha na ni Sam ang lahat ng impormasyon at wala na silang silbi pa. Ngayon ay alam na niya ang mga puwersa sa lungsod na ito. Hindi tulad ng lungsod ng Falcon Cliff, ang mga gang sa lungsod na ito ay magkakaibang grupo at may 10 maliit na gang. Kasama ang 10 maliit na gang na iyon ay may 2 malaking gang na may kontrol sa karamihan ng lungsod. Alam din niya na may ilang opisyal na kaugnay ng 2 gang na iyon at ang 2 gang ay mga karibal na naglalabanan para makuha ang teritoryo at negosyo ng isa't isa. Ang isa ay naghahatid ng tirahan, pag-aasasina, mga gawain at kahit pagkuha ng tauhan para pagsabihan ang isang tao, hindi pa nila iniisip ang bayad para sa proteksyon at ang pangalan ng organisasyon ay Snakehead, ulo ng ahas. Ang isa pang gang ay may kinalaman sa prostitution, kalakala ng alipin at mayroon pang isang bagay na hindi inaasahan ni Sam na makikita niya sa mundong ito. Ang pagbebenta ng droga. Tinatawag silang tigerfish, isdang tigre. Nakaramdam si Sam ng kakaiba nang marinig ang mga pangalan. Para silang pirana at kandiro. Pareho silang pangalan ng isda at may kaugnayan sa sangay ng Blackwater. Sa lungsod ng Falcon Cliff ay walang koneksyon ang dalawa sa publiko, ngunit hindi rin sila nagkakaribal. Ngunit dito, ang dalawa ay naglalabanan at mayroon pa silang napiling lugar para maglaban. Nagbebenta pa sila ng mga tiket para sa kaganapang iyon. Medyo kuryoso si Sam. Iniisip pa niya na posibleng ginagawa lamang ng 2 gang na iyon ang pag-aaway para hindi mahulaan ng iba na bahagi sila ng Blackwater. At mayroon pang isang organisasyon na nasa gitna ng mabuti at masamang gawain at iyon ay ang arena. Ito ay isang lugar ng libangan kung saan ang mga tao ay nakikipaglaban para sa mga manunood at ang labanan ng Snakehead at Tigerfish ay inayos din ng kanilang organisasyon. Ngunit hindi ito bukas sa lahat ng tao at ang oras nito ay nakalaan lamang para sa mga nasa ilalim ng lipunan. Kaya naman, nagpasya si Sam na mag-imbestiga ng dahan-dahan. Pakiramdam niya ay may isang piraso ng palaisipan na nawawala at kapag mahanap niya ito ay malinaw na ang lahat. Ngunit hindi siya nagmamadali. May 2 buwan siyang oras para sa bawat lungsod at maaari niyang dahan-daang kolektahin ang impormasyon at paksain sila. Sa pagdaan ng panahon ay maaari niyang unti-unting mapahina ang mga puwersa dito, o mas mabuti pa ay gamitin niya muli ang paraang ginamit niya sa lungsod ng Falcon Cliff. Maaari niyang targetin sila at gumamit ng lason. Ngunit ngayong pagkakataon ay may ibang ideya si Sam. Gusto niyang gamitin ang mga puwersang nasa ilalim ng lipunan para labanan ang isa't isa. Noong nakaraan ay kailangan niya lang harapin ang Black Pond bilang isang grupo, kaya't maaari niyang targetin sila, ngunit ngayong pagkakataon ay kailangan din niyang paksain ang ibang mga gang. Kung gagamitin niya ang paraang ginamit niya noon, maaaring magtago ang ibang mga gang. Kaya naman kailangan niyang mag-isip ng ibang paraan at mayroon na siyang mga tinatayang lokasyon ng natitirang maliit na gang at ilang punto ng contact ng Tigerfish at Snakehead. Kung gagamitin niya ang kanyang mga daga ng anino mula sa mga puntong iyon, maaari niyang masubaybayan pabalik sa punong tanggapan ng 2 malaking grupo. Bago pa iyon ay kailangan niyang suriin muna ang arena, at matukoy kung ito ba ay ilegal na organisasyon o hindi. Gabing iyon ay nagpunta si Sam mag-isa sa lokasyon ng arena. Ngayong gabi ay may labanan sa pagitan ng 2 malaking gang. Mag-isa siyang pumunta doon dahil gumagamit siya ng espesyal na pasaporte ng pinuno ng maliit na gang na kanilang pinatay kanina at ang pasaporte ay nagpapahintulot lamang ng isang tao. Hindi na siya nagbayad ng bayad dahil sa pasaporte. Kaya naman umupo siya sa isang sulok habang sinusubaybayan ang ring. Sa gitna ng lugar ay may 2 lalaking nakatingin sa isa't isa at ang referee ay nag-aanunsyo ng mga kondisyon ng labanan. Ang totoo ay ang mga malalaking organisasyon na ito ay mayroon din namang mga legal na negosyo bilang takip para sa kanilang mga miyembro at bilang pangalawang pinagkukunan ng kita.
Ang labanan ngayon ay may taya na ilang negosyo mula sa bawat panig. Gumagamit sila ng estratehiyang ito para hindi masyadong malaki ang mawawala sa kanila kung magkakaroon ng buong digmaan. At di nagtagal ay nagsimula na ang labanan. Ang dalawang kandidato ay Novice Level 4 at pareho silang mandirigma. Sila ay naglalabanan ng husto habang ang mga tao ay sumisigaw para sa taong kanilang itinaya. Sa sandaling iyon ay may isang dakilang mahika na tumingin kay Sam na nakaupo sa sulok mula sa isang espesyal na lugar para sa mga manunood. Bakit siya narito? Bulong niya ng kaunti. Maaaring hindi siya kilala ni Sam, ngunit nakita na siya ng lalaki sa lungsod ng Marquee kaya't madali niyang nakilala si Sam. Hindi naman talaga mababa ang profile ni Sam sa lungsod na iyon. Hindi alam ni Sam na isang dakilang mahika ang nagtataka kung bakit siya pumunta sa lungsod na ito. Naghintay siya hanggang matapos ang labanan bago umalis ng lugar, ngunit tatlong maliit na anino ang pumasok sa malalim na bahagi ng arena. Dalawa ang sumunod sa dalawang mandirigma at ang ikatlo ay sumunod sa referee. Kabanata 112. Ipinaalam ni Sam sa natitirang dalawang daga na pumunta sa mansyon ng Conte para subaybayan ang mga opisyal. Ang impormasyong nakuha niya ay may dalawang opisyal na nagtataguyod sa likod ng dalawang malaking organisasyon at binanggit pa ng pinuno ng gang na kanyang pinatay na hindi ito lihim sa mga nasa ilalim ng lipunan, ang tanging hindi lang nila alam ay kung sino ang dalawang opisyal na iyon. Kaya naman, nagpasya si Sam na kailangan niyang harapin muna ang dalawang opisyal bago niya hawakan ang dalawang malaking organisasyon. Ang dalawang daga ng anino na pumunta sa mansyon ng Conte ay susubaybayan ang bawat opisyal sa loob ng isang linggo. Kung malinis ang mga opisyal, magbabago sila ng target, iyon ang plano ni Sam. Hanggang sa mangyari iyon ay dahan-dahan niyang kakainin ni Jack ang mga maliit na gang. Hating gabi. Sa arena ay nakaupo ang dakilang mahika na nakilala si Sam kasama ang dalawang tao. Pareho silang peak novice. Narito ang rank 5 artisan na si Sam. Bulong ng dakilang mahika na isang lalaking nasa kalagitnaan na ng edad. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang tao. Iisa siya sa mga pinaghihinalaan sa likod ng pagwawasak sa Black Pond sa lungsod ng Falcon Cliff. Sinabi ng mga nakatataas na kahit na maaaring hindi direktang kasangkot si Sam sa pag-atake, may pagkakataon na siya ang gumawa ng espesyal na lason na pumapatay sa aming mga kasapi. Baka naman hiling lang sa kanya ng salarin na gumawa ng gamit na iyon at hindi niya alam kung saan ito gagamitin. Sa huli, siya ay isang artisan at maraming tao ang maaaring bumili sa kanya. At ang pinakamahalaga ay noong panahong iyon ay nasa novice level 1 pa lang siya. Imposibleng siya ang sumalakay sa kanilang lahat ng sabay-sabay. Kahit na may kinalaman ang lason, sa tingin ko may malaking posibilidad na hindi bababa sa isang peak level na novice ang kasangkot dito. Kung maaari pa nating tanungin siya kung sino iyon at suriin. Sabi ng isang peak level na novice. Magmamasid muna tayo at tingnan kung bakit siya narito bago tayo magpasya kung paano tayo kikilos. Pagkatapos ay pinauwi na ng dakilang mahika ang pagpupulong. Matapos ang pagpupulong ay agad na umalis ang daga ng anino mula sa madilim na silid. Kahit na nakakuha siya ng impormasyon, hindi siya nagmamadaling mag-ulat kay Sam. Malinaw na sinabi ni Sam na kailangan nilang mag-ulat tuwing linggo at kailangan nilang mangolekta ng maraming impormasyon hanggat maaari. Samantala ay natutulog si Sam sa pansyon. Kahit na sapat na ang kanyang yaman para bumili ng bahay, hindi siya interesado ngayong pagkakataon. May mga plano siya para sa kanyang kayamanan at kailangan din niyang manatiling hindi gaanong kilala. Kinaumagahan ay pumunta si Sam sa kagubatan at pinalabas ang unggoy. Kailangan pa rin niyang i-activate ang dugong lahi ng unggoy, ngunit mas mabuti na kung siya ay nasa parehong antas o mas mataas pa kaysa sa unggoy. Hindi na siya magsasakripisyo ng maraming pagsisikap at hindi na rin siya mapapahina ng maraming araw. Pumunta siya roon para magsanay ng labanan kasama ang mga hayop doon at hulihin ang mga hayop na kakaiba sa rehiyon na ito para tikman. Para sa unggoy naman, responsibilidad nitong hanapin ang mga punong prutas at halamang gamot. Sa susunod na linggo ay umalis si Sam sa kagubatan tuwing umaga. Dahil abala siya sa ibang bagay noon, wala siyang sapat na oras para magsanay ng labanan. Ngayon ay mayroon na siyang sapat na oras. Tuwing umaga ay nasa kagubatan siya at tuwing gabi ay dahan-dahan niyang sinusyasat ni Jack ang mga maliit na gang. Ang dating pinuno ng gang na kanyang pinatay ay ang pinakamahina sa kanila at pinalitan na siya ng iba. Ngunit hindi siya nagmamadaling paksain sila. Matapos niyang harapin ang dalawang opisyal ay maaari na niyang harapin ang mga ito ng mahinahon. At ngayon ay dumating na ang lahat ng daga ng anino para mag-ulat sa kanya. Matapos marinig ang ulat ay nakakuha siya ng mahalagang balita, ang arena ang sangay ng Blackwater sa lungsod na ito at pinaghihinalaan na nila siya. Doon lang niya napagtanto ang pagkakamali na hindi niya nilinis ang lugar ng labanan.
Akala niya ay titingnan ng konte na malinis ito pagkatapos niyang magpadala ng liham bilang si Robin Hood. Ngunit ngayon lang niya napagtanto na hindi iyon nangyari. Kung hindi siya nawala ng malay pagkatapos ng labanan, maaaring nilinis niya ito mismo. Ngunit hindi alam ni Sam na ang kanyang pagkakamali iyon ay hindi ang dahilan. Pagkatapos lamang siyang dalhin ni Jack ay dumating na ang dakilang mahika mula sa pinakamalapit na lungsod para suriin ang lugar ng labanan at i-report ito sa mga nakatataas. Nangyari iyon bago pa niya isulat ang liham para sa Conte Falcon. Ngunit walang ebidensya ang mga daga ng anino kung ang dalawang malaking gang ay bahagi ng Blackwater o hindi. Para naman sa dalawang daga na sumusunod sa dalawang opisyal, lumabas na malinis ang mga ito at walang koneksyon sa ibang puwersang nasa ilalim ng lipunan. Kaya naman, ipinauwi niya sila at ipinagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Gabing iyon ay may plano siya, hawakan ng drug ang ibinibigay ng Tigerfish. Ngunit dahil nasa listahan siya ng mga pinaghihinalaan ng Blackwater, ayaw niya pang ipakita ang kanyang mukha. Kaya naman, ipinadala niya si Jack para bumili sa isang punto ng contact ng Tigerfish. Gabing iyon ay tiningnan ni Sam ang mga tabletang dinala ni Jack at ibinigay sa unggoy para amuyin, nagbigay ito ng ekspresyon na lubhang disgusted. Bakit ginawa ito ni Sam? May ibang kakayahan ang unggoy at iyon ay ang pagkilala sa mga halamang gamot. Ngunit hindi nito alam ang mga katangian at gamit ng mga ito, ang tanging maaari lamang niyang maramdaman ay kung masarap ba ang mga halamang gamot at prutas ayon sa kanyang kagustuhan, at hindi naman mali ang kagustuhan ng unggoy. Kaya naman, nagsalita si Sam. Mula bukas, mangolekta ka ng mga halamang gamot na sa tingin mo ay ginagamit sa tabletang ito. Tumango ang unggoy habang kumakain ng prutas na parang peras. Umalis si Sam sa diilang dimensyon at napaisip ng malalim. Una niyang kailangang obserbahan ang epekto ng droga para makita kung ano ang maaari niyang gawin dito. May ideya na si Sam kung paano haharapin ang dalawang malaking organisasyon. Kahit na ang dalawang organisasyon ay sama-samang nagpapatakbo sa ilalim ng Blackwater, ang impormasyong iyon ay alam lamang ng mga namamahala at mahahalagang miyembro. Ang natitirang miyembro naman ay walang alam. Kung hindi, madaling mabubuwag ang kanilang pagkukunwari. Kaya naman, gusto ni Sam na gamitin ang kanilang hidwaan para labanan ang isa't isa, at bago pa iyon, kailangan niyang malaman ang epekto ng droga sa mga tao para makita kung maaari niya itong gamitin para sa kanyang kapakinabangan. Kinaumagahan ay pumunta si Sam sa kagubatan kasama ang unggoy, ngunit ngayong pagkakataon ay hindi siya nagsanay ng labanan kundi sumunod na lamang sa unggoy papasok ng kagubatan. At sa gabi ay nakahanap ang unggoy ng 6 na halamang gamot na dapat na bahagi ng droga. Pagkatapos nilang umuwi ay pumunta si Sam sa isang punto ng contact ng droga, ngunit hindi siya bumili kundi naghintay na lamang ng isang mamimili. Naghintay siya hanggang hating gabi at sa wakas ay may isang binatang lalaki na bumili at mabilis na umalis. Malinghap na sumunod si Sam sa kanya at matapos ang isang oras na paglalakad sa mga paikot-ikot na daan ay dinala siya ng binata sa tahanan nito. Nang lihim na tumingin si Sam sa loob ng bahay ay nakita niyang ibinibigay ng binata ang tablet sa isang lalaking mukhang baliw na mukhang nasa huli ng 27 anyos. Matapos inumin ang tablet ay nawala ang itsurang baliw nito at pinalitan ito ng kasiyahan at kaligayahan. Parang nasa ilusyon siya habang binibigkas ang ilang bagay tungkol sa kanyang pag-ibig at isang babae. Patuloy na sinusubaybayan ni Sam at nang mukhang mawawalan na ng bisa ang droga ay binigyan ulit ng isa pang tablet ng binata at agad na natulog ang adikto. Umuwi siya sa pansiyon at kinabukasan ay sumunod din siya sa ibang mga mamimili, at ang nalaman niya ay hindi mismo ang mga adikto ang bumibili nito. Ang lahat ng pumupunta ay mga kamag-anak ng mga adikto at ang epekto ng droga ay katulad ng una niyang nakita. Para sa unang tablet ay makakaramdam sila ng kasiyahan at ang pangalawang tablet naman ay tila nagpapatulog sa kanila. Ngunit ang mga halamang gamot na natagpuan ng unggoy ay hindi sapat para magdulot ng lahat ng epektong iyon at dapat mayroong isang espesyal na sangkap. Ngunit hindi pa nakahanap si Sam ng huling sangkap sa susunod na 2 linggo. Ang ikatlong ulat mula sa mga daga ng anino ay nagbigay sa kanya ng balita, ang mga organisasyon ay talagang magkakaugnay sa pamamagitan ng arena at ang balitang iyon ay alam lamang ng 3 tao. Ngunit walang balita tungkol sa mga opisyal at makitid na rin ang listahan. May ilang opisyal na natitira na nagsimula bilang karaniwang mamamayan. Ang lahat ng opisyal mula sa mga pamilyang Maharlika ay malinis. Kahit na sila ay korap ay wala silang kinalaman sa mga organisasyong iyon. Sa isang linggo ay makukumpleto na ang isang buwan mula nang dumating siya sa lungsod na ito at gusto ni Sam na mangolekta ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Doon lang niya biglang naalala ang buwanang ulat na ninakaw ng mga daga sa lungsod ng Falcon Cliff at agad na nagbigay ng utos si Sam. Magnakaw ng mga dokumento mula sa lahat ng 3 organisasyon ngayong linggo.
Huwag ninyong dalhin ang lahat, kunin lamang ang ilan na maayos na inilalagay o itinuturing na mahalaga. Umalis ang mga daga para gawin ang kanilang tungkulin habang patuloy na iniisip ni Sam ang tungkol sa halamang gamot. Dahil hindi na siya makapag-isip ng anupaman ay naglakad-lakad na lamang siya. Kabanata 113, Bobo. Sinaway ni Sam ang sarili habang nakatayo siya sa dalampasigan. Tiningnan niya ang malawak na dagat at muli siyang sinaway. Talagang bobo ako. Bakit niya paulit-ulit na tinatawag ang sarili ng bobo? Dahil naramdaman niyang lubos niyang limitado ang kanyang pag-iisip nitong nakaraang 2 linggo. Sa nakaraang 2 linggo ay nabigitan siya ng pagkalito tungkol sa kung anong uri ng halamang gamot ang nagdudulot ng mga epekto ng droga, lubos niyang ikinulong ang kanyang pag-iisip sa mga halamang gamot at mabilis na naghanap sa kagubatan. Kaya naman medyo nagagalit siya sa sarili. Dahil hindi lamang mga halamang gamot ang maaaring gamitin sa mga table tasks at hindi lamang ang kagubatan ang pinagkukunan ng mga sangkap sa lungsod ng Pulang Corallay. Ang lungsod ng Pulang Corallay ay isang baybaying lungsod at maraming mapagkukunan sa dagat. Maaaring kabilang dito ang ilang uri ng isda o anumang nilalang na nabubuhay sa tubig na gumagawa ng tiyak na lason. Ngayon ay kailangan niyang malaman kung anong mga nilalang ang nasa kalapit na tubig at makikita niya kung ano ang maaari niyang gawin gamit iyon. Kaya naman, pumunta siya sa pinakamasiglang negosyo ng mga produktong dagat sa lungsod. Doon ay tiningnan niya ang katalogo ng mga nilalang na maaari nilang hulihin sa kalapit na tubig, nang makita ang listahan ay hindi niya napigilan ngumiti. Sa isang sulyap pa lang ay nakita niya kung alin ang maaaring gamitin para makagawa ng mga epekto ng droga. Hindi hihigit sa 3 ang mga posibilidad at hindi naman mahirap malaman kung alin sa mga ito ang tama. Umorder si Sam ng ilang isdang masarap kainin at ilang iba pang nilalang para maging takip, kasama ang mga nilalang na pinaghihinalaan niyang bahagi ng droga. Iyon ay dahil pinaghihinalaan niyang ang negosyong ito ay may kaugnayan sa Blackwater at baka siya ay mag-iwan ng mga bakas tulad ng dati. Kinaumagahan ay dumating na ang mga nilalang at kinuha ni Sam ang pakete papunta sa pansyon at agad na pumasok sa dielang dimensyon. Sa ikalawang palapag ay magkatabing nakaupo siya at ang unggoy, at sinimulan niyang ilagay ang mga halamang gamot sa loob ng kaldero at kinuha ang unang nilalang na pinaghihinalaan niya, ang emerald jellyfish, berdeng dike. Ang mga galamin ng dikiang ito ay may isang uri ng lason na nagdudulot ng ilusyon sa biktima. Pinainit niya ang lahat ng magkasama. Kahit na wala siyang recipe para sa droga at hindi alam ang tamang dami na dapat gamitin, hindi naman niya kailangan ang table task, kailangan niya lamang ang kumpirmasyon kung aling mga sangkap ang kanilang ginagamit at maaaring amuyin ng unggoy kung ang komposisyon ay malapit na sa droga. At di nagtagal ay nagsagawa si Sam ng ilang eksperimento at sa huli ay nakakuha siya ng sagot na kanyang hinahanap. 2 nilalang ang sanhi ng mga epekto. Ang isa ay ang emerald jellyfish at ang purple ink squid, lila pusit na umaabot ng tinta. Sa dalawa, ang una ang sanhi ng mga ilusyon at ang pangalawa naman ay para patahimikin sila. Kinokontrol nila ang doses at proporsyon ng 2 lason para gumana ito ng ganoon. Ngayon ay napaisip ng malalim si Sam. Gusto niyang lumikha ng malawakang hidwaan sa pagitan ng 2 gang para sila ay maging mas aktibo at ang mga miyembrong mababang ranggo ay magkakagalit sa isa't isa bago pa makapag-intervention ang mga nakatataas. Sa oras na makapag-intervention sila ay madali nang makikita ni Sam ang 2 opisyal, at matapos silang mahuli ay gagamitin niya ang kanyang autoridad at gagamitin ang konte para paksay ng mga gang nang hindi mapaghihinalaan ng Blackwater na siya ang kasangkot. Maaari niyang ipiit ang impormasyong narito siya gamit ang kanyang autoridad, ngunit lalabas ang impormasyon kung ang 2 opisyal ay patuloy pa ring nagtatrabaho. Kaya naman, iniisip na ngayon ni Sam kung paano gamitin ang mga drogang ito, kaya naman ay pumasok siya sa aklatan ng tore para maghanap ng impormasyon tungkol sa mga lason. Matapos ang mahigit isang araw ay nakahanap siya ng isang bagay na kawili-wili. Gabing iyon ay malinghap na lumipat si Sam patungo sa dagat at kinuha ang kanyang hoverboard at sumakay sa ibabaw ng tubig. Sa kapasidad ng kanyang thrust ay hindi problema ang pagbabaon sa ibabaw ng tubig. Naglakbay si Sam kasama ang baybayin at nang marating niya ang isang liblib na lugar na puno ng mga bahura ay kinuha niya ang isang uri ng espesyal na pulbos na gawa sa halamang gamot at ibinuhos ito sa tahimik na tubig. Di nagtagal ay lumutang ang isang isdang katulad ng koi at kinagat ang maliit na bahagi ng pulbos na gawa sa halamang gamot kahit na si Sam ay hindi na nito pinansin. Kaya naman, madaling hulihin. Matapos manghuli ng ilan ay pumunta siya sa ibang lugar at nanghuli ng isa pang grupo ng isda. Nanghuli si Sam ng maraming isda at umuwi sa pansyon. Agad na pumasok siya sa ikalawang palapag ng tore at sinimulan ang ilang paghahanda. Ngayong araw ay nanghuli si Sam ng 2 uri ng isda, ang una ay para gumawa ng lunas para sa pagkakaadik sa droga at ang pangalawa ay para baguhin ang mga epekto ayon sa kanyang kagustuhan.
Matapos gumugol ng mahigit 3 araw sa tore ay mayroon na siyang pulbos at isang bote ng espesyal na likido. Ngayon ay kailangan niyang hanapin ang paraan para makakuha ng patuloy na supply ng droga, at inilagay niya ang problema kay Jack. Kumuha si Jack ng maliliit na pakete ng pulbos at pumunta sa unang punto ng contact kung saan ibinebenta ang droga. Tulad ni Sam ay naghintay din siya ng isang mamimili. Sa kabutihang palad, ang mamimili ay ang parehong binatang lalaking sinundan ni Sam at sinundan siya ni Jack. Pagkatapos marating ang tahanan at nang handa nang ibigay ng lalaki ang tableta ay biglang nagsalita si Jack mula sa likuran. Talagang gusto mong ibigay sa kanya iyan? Tanong ni Jack sa mababang boses. Nagulat ang binatang lalaki at agad na naging alerto. Inilabas niya ang kanyang aura at nang handa na siyang umatake ay hinawakan siya ni Jack at pinigilan. Isang acolyte lamang naman ang binatang lalaki, paano niya matatalo si Jack na isang novice? Gusto mo nang makipag-usap ngayon? Tanong ni Jack habang pinapahina ang lalaki. Matapos mapagtanto ng kabilang panig na hindi niya talagang matatalo si Jack ay agad na tumigil siya sa pagpupumiglas. Narito ako para gumawa ng kasunduan. Mayroon akong lunas para sa pagkaka-addict sa droga, ngunit kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Diretsyong sinabi ni Jack ang punto. Bakit ko naman dapat kayong pagkakatiwalaan? Tanong ng binatang lalaki na may bahid ng sama ng loob. Inihagis ni Jack ang isang pakete ng pulbos at nagsabi, haluin mo ito sa tubig at ibigay sa kanya. Nag-alinlangan ang binatang lalaki ng kaunti, ngunit sa huli ay nagpasya pa rin siya nang makita ang kanyang mahinang kapatid na dumaranas ng pagkaka-addict sa droga. Ngunit matapos ibigay ang basong may likido ay tumahimik ang kanyang kapatid at natulog, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nawala ng malay tulad ng dati. Ngayon ay natulog siya at naging normal na ang kanyang paghinga at kulay ng balat. Nagsimulang pawisan siya at may isang uri ng lilang berdeng sangkap na nagsimulang lumabas mula sa kanyang mga butas ng balat. Hindi sapat ang isang dosis para ganap na linisin ang kanyang sistema at alisin siya sa pagkaka-addict. Kailangan pa niya ng siyang dosis, ngunit kung gusto mo ito ay kailangan mong gawin ang isang bagay para sa akin. Sabi ni Jack mula sa tabi. Ano ang dapat kong gawin? Excited ang binatang lalaki. Hindi niya talaga gustong ibigay sa kanyang kapatid ang mga drogang iyon. Sinubukan niya ang maraming paraan para mapigilan siya ngunit wala namang gumana. Kaya naman ang tanging magagawa niya ay patuloy na ibigay ito sa kanya gamit ang lahat ng perang kanyang pinaghirapan. Simpleng bagay lang. Kailangan mo lang palitan ang isang dosis ng droga ng lunas na ito. Bumili ka lang tulad ng dati at palitan mo. Pagkatapos ng 10 dosis ay kailangan mong bumili pa ng 2 araw at ibigay mo sa akin ang mga drogang iyon. Yan lang ba? Tanong ng binatang lalaki. Oo, yan lang. Pupunta ako mismo para kunin ang mga droga. Ngunit bakit ninyo ito ginagawa? Sumangayon ang binatang lalaki ngunit nagtanong pa rin siya kay Jack. Kahit na ang konte ay hindi makagawa ng anumang bagay, kahit na ang ilang nagbebenta ay arestado ay palagi silang nakakahanap ng paraan para makatakas. Ano naman ang magagawa ng isang novice? Hindi sumagot si Jack at umalis na kasama ang mga droga. Umuwi siya sa punto ng contact at naghintay ng susunod na mamimili. Sa ganitong paraan ay nakipagkasunduan si Jack sa ilang mamimiling bumibili ng droga at ibinabalik niya ang mga droga kay Sam. Sa susunod na 10 araw o higit pa ay iyon lamang ang kanyang tungkulin. Samantala, sa ika-4 na ulat mula sa mga daga ng anino ay nakakuha si Sam ng ilang dokumento mula sa arena, at isa sa mga ito ay ilang patakaran kung paano dapat gumana ang Blackwater. Ang isang patakaran ay nagpatawa sa kanya. Ang mga ulat, gantimpala at kita na dapat na isumite taon-taon sa mga nakatataas ay hindi dapat nasa hawakan ng namamahala ng sangay at dapat itong itago sa lihim na locker ng establishmentong kanilang itinayo. Nang basahin ito ni Sam ay nais niyang pasalamatan ang mga nakatataas ng Blackwater. Hindi nila hinala ang may isang nilalang na tinatawag na Shadow Mouse na kayang magnakaw sa buong kanilang vault. Baka iniisip lang nila ang senaryo kung saan maaaring mapatay ang namamahala ng sangay at hindi makukuha ng kabilang panig ang anumang bagay na nabanggit sa itaas. Kung hindi lang magwawasak ang dakilang mahika kung mawawala ang mga spatial ring na naglalaman ng meteorite sands, mga gantimpala at kita ay baka nakuha na niya ito at tumakas na. Maaari pa ring mapagbintang siya sa insidente dahil sa mga pinaghihinalaan noon. Ngunit dahil ang kanyang pangunahing layunin ay Poxane sila ay kailangan niyang maghintay hanggang sa maayos na sila at kukuha ng mga ninakaw pagkatapos noon. Kabanata 114. Isang buwan na ang lumipas mula nang dumating si Sam sa lungsod ng Pulang Corelay at maingat niyang ginawa ang mga bagay at manatiling hindi gaanong kilala.
Ngayon ay nakakuha na siya ng mga kinakailangang impormasyon tungkol sa mga negosyo ng arena at lalo na ang kita mula sa sugal sa mga labanan, labis siyang nasasabik na makuha ito at ngayon ay iniisip niya ang paraan para harapin ang dalawang opisyal na may kaugnayan sa Blackwater. Oo, nakakuha na siya ng balita tungkol sa dalawang tao. Sa lungsod ng Falcon Cliff ay nakuha ni Sam ang lahat ng balita sa loob ng wala pang 10 araw dahil sa maayos na pagtatrabaho ng 10 daga, ngunit ngayon ay mas maraming oras ang ginagamit ng 5 ito. Ang lahat ng kanyang mga plano para hindi mapaghihinalaan ay nagdudulot lamang ng mas maraming oras. Ngayon ay nasa loob ng pansiyon si Sam at sa harap niya ay isang maliit na lalagyan ng salamin na may kakaibang likidong ginawa niya kanina, at ngayon ay ibinuhos niya ang ilang droga dito at sinimulang iyanig. Pagkatapos noon ay lumitaw ang isang daga ng anino sa mesa at inimbak ang bote sa spatial ring. Hindi naman ito karaniwang spatial ring, gawa ito sa space jade at ginagamit na ngayong kwintas sa leeg ng daga. Kahit na maaaring gumamit ng spatial ring ang mga daga ng anino, kailangan nilang tiisin ang mataas na antas ng pagkapagod sa isip, ngunit walang ganitong problema ang space jade. Kaya naman kahit na maliit lamang ang espasyo ay kapaki-pakinabang pa rin ito. Matalino naman ang mga daga ng anino at naiintindihan na ang kanilang mga utos. Gabing iyon ay nagkaguluhan ang lahat ng mga nakatataas sa lungsod ng Konta, dalawa sa kanilang mga tauhan ay patay na. Tanging ang Konti mismo ang tahimik dahil matapos niyang makumpirma ang pagkamatay ng dalawang opisyal ay biglang dumating ang isang liham sa kanya. Tiningnan niya ang nilalaman ng liham at nagulat siya. Wala na siyang panahong alalahanin ang insidente at pumunta sa kanyang pribadong tirahan at tumanggi na makatanggap ng bisita. Malinghap siyang tumakas mula sa mansyon at pumunta sa isang luma ng pansiyon at pumasok ng tahimik sa isang kwarto. Nakaupo si Sam sa kama habang pinapanood na dahan-daang pumasok ang Konta. Nakasuot ito ng napakasimpleng damit. Pagbati po, Ginoong Sam. Agad na binati siya ng kabilang panig. Nagdala si Sam ng liham na may sagisag na ibinigay mismo ng Marwako. Ang sagisag ay may tiyak na piyesa ng espiritual na lakas na kapareho ng sagisag ng Marwako, kaya naman hindi na inakala ng content na ito ay pekeng. Ipinahiwatig ni Sam sa kabilang panig na umupo at nagsabi. Ako po ang nagharap sa dalawang opisyal. Mayroon silang koneksyon sa arena na siyang pinuno ng dalawang malaking gang. Hindi ko alam kung gaano karaming impormasyon ang meron katungkol sa kanila, ngunit tingnan mo ito. Iniabot ni Sam ang buwan ng ulat tungkol sa kanila at mabilis na binasa ng Konta ang mga detalye, namutla siya sa pagkabigla. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo. Maaari ko namang harapin sila ng aking sarili, ngunit ayaw kong magastos ng maraming lakas. Kaya naman gusto kong harapin mo sila sa lalong madaling panahon, kung maaari ay bukas na. Kunin mo ito. Iniabot ni Sam ang isang spatial ring na puno ng likidong ginawa niya matapos itong haluin sa mga droga. Ito ay ang lason na ginawa ko gamit ang kanilang droga bilang batayan. Kung maibibigay mong uminom ng marami ang dakilang mahika nito ng sabay-sabay, madali mong mahaharap siya. Paliwanag ni Sam. Salamat po, Ginoong Sam. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang impormasyong ito, ngunit tiyak kong haharapin ko sila sa lalong madaling panahon. Sagot ng Konta. Huwag kang masyadong mabilis na magpasalamat. Mayroon pa akong ibang bagay na hindi ko pa ipinapakita sa iyo at hindi rin ako interesadong ipakita ito. Hindi sa iyo pagmamayari ang lahat ng ninakaw ng mga taong ito. Ngunit papayagan kitang kunin ang lahat ng ninakaw maliban na lamang sa mga eksperto na peak novice at dakilang mahika. At hindi ka rin pinapayagang buksan ang mga locker ng arena at ng ibang organisasyon. May utos ako mula sa Marwako na kunin ang lahat ng iyon ang parusa sa iyong kapabayaan sa bahaging ito. Kung hindi tumugma ang mga tala sa ulat na mayroon ako, maaaring ibigay na ng lahat ng opisyal ang kanilang mga titulong at maghanda ng magsilbi ng oras sa bilangguan. Namula ng hiya ang mukha ng Konta. Akala niya ay makakakuha siya ng malaking kita mula sa mga ninakaw at madaragdagan ang kanyang mga kontribusyon, ngunit ngayon ay wala na ang kanyang mga plano. Sumangayon siya kay Sam at umalis na ng lugar. Pagkatapos noon ay sumunod ang isang daga ng anino sa Konta para subaybayan siya at isa pang daga ng anino ang tumayo sa harap ni Sam. Ingasin ang mga spatial ring sa loob ng locker sa sandaling magsimula na ang labanan at dalhin mo rito. Tumango ang daga at sumunod sa Konta. Ngayon ay dalawang daga ang sumusunod sa kanya, ang isa ay para bantayan siya at ang isa naman ay para ligtas na dalhin ang mahahalagang ninakaw mula sa locker. Kahit na maaaring hindi maglakas ng loob ang Konta na sumuway sa mga utos, ayaw pa ring ipagsugal ni Sam ito. Kung mawawala ang meteorite sand at ang milyon-milyong spirit stone ay baka hindi na niya makuha pa ito. Kinaumagahan ay may malaking mangyayari ngunit hindi plano ni Sam na magpahinga ngayong gabi. Jack, aalis na tayo. Nagsimulang maglakad sina Sam at Jack.
Pumunta sila sa isa sa mga punto ng contact ng Snakehead, ang kabilang panig ay isang novice level 1 lamang. Pinahina nila ang dalawa at binigyan ng likido ni Sam, pagkatapos ay kumuha siya ng pulbos mula sa tabletang droga at ibinuhos iyon sa paligid. Mabilis silang umalis mula sa mga patay na katawan at pumunta sa ibang punto ng contact. Matapos harapin ang ilang miyembro ng gang na Snakehead ay binago nila ang kanilang target sa mga miyembro ng Tigerfish, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sila gumamit ng lason kundi pinutol na lamang ang kanilang mga lalamunan. Sa hating gabi ay kumalat na ang balita sa lahat ng miyembro ng gang. Ang ilang mga impulsibong miyembro na nawalan ng mga kaibigan ay nagsimulang makipaglaban sa mga miyembro ng Kalabang Gang. Bago pa maabot ng mga nakatataas ang usapan ay may mga nasugatan ng tao na. Sa pagsikat ng araw ay lumabas na ang mga labanan sa publiko at patuloy pa ring nagaganap, hindi na rin epektibo ang mga utos mula sa mga nakatataas dahil ang mga labanan ay naging personal na. Nakakunot noo ang dakilang mahika na namamahala sa arena at nang balak niyang pilit na sugpuin ang hidwaan ay may balita na nagdulot sa kanya ng sakit ng ulo. Bisita ang konte at hinihingi nitong makausap siya, na sinasabing may negosyong pag-uusapan. Hindi niya ito maaring tanggihan at maaari na lamang niyang ipagdasal na mabilis itong matapos. Ngunit nang magkasama silang umupo ay kinuha ng konte ang ilang bihirang banga ng alak. At maasikaso pa ang kabilang panig na naghanda ng sariling banga ng alak para sa bawat isa, hindi pa nga nakapagpahayag ng pagtanggi ang namamahala sa arena ay binigyan na siya nito. Ngunit matapos niyang ubusin ang kalahati ng banga ay naramdaman niyang may kakaiba. Bago pa niya maintindihan kung ano ang kakaiba ay inatake na siya ng konte doon mismo. Di nagtagal ay nagsimula na ang labanan at nagkalat ang mga miyembro ng gang sa takot. Ang lahat ng mga nakatataas sa mansyon ng konte ay dumagsa sa punong tanggapan ng arena at nagsimulang umatake sa kanilang lahat. Sa dami ng mga ekspertong nasa peak stage at late stage ay di nagtagal ay napahina ang arena. Ngunit walang sinumang nang ahas na kumuha ng mga ninakaw, tumayo lamang sila habang inililipat ng mga tauhan ang mga bangkay. Dumagsa ang mga gwardya ng lungsod sa buong lungsod at nagsimulang harapin ang mga gangster. Sa gabi ay nagsagawa ng malawakang paglilinis ang buong lungsod at nalinis na ito ng mga gang. Ang mga natitirang kaunting miyembro na swerte at nakaligtas ay agad na tumakas mula sa lungsod. Lumakad si Sam patungo sa tambak ng mga patay na katawan kasama sina Jasmine at Jack. Sinimulan nilang kolektahin ang mga special ring. Ang tatlong pangunahing ring na itinatago sa locker ay nasa kanya na, kaya naman kinuha na lamang niya ang lahat ng natitirang rolyo at kinuha iyon. Pagkatapos noon ay pumunta sila sa mansyon ng konte at nagsabi si Sam. Mula sa utos ng Marwako ay kailangan kong dalhin ang lahat ng ninakaw mula sa mga gang, ngunit dahil sama-samang nagtulungan ang lahat ng opisyal at gwardya ng lungsod para hulihin sila, papayagan ko kayong kunin ang mga ninakaw mula sa lahat ng maliit na gang at mula sa mga maliit na miyembro ng dalawang malaking organisasyon. Ngunit may isang mahalagang bagay na kailangan ninyong tandaan, ang impormasyon tungkol sa aming tatlo na kasangkot sa bagay na ito at kahit na ang aming pagdating sa lungsod na ito ay kailangang ipiit. Hanggang sa puntong ito ay ibinibigay ko sa inyo ang isang dokumentong may pahintulot na panatilihing lihim ito at isang utos na ipiit ang impormasyon. Sa pamamagitan nito ay wala na kayong obligasyong ibunyag ang impormasyon maliban na lamang kung hilingin ito mismo ng Marwako. Mayroon akong lahat ng tala tungkol sa inyong mga korupsyon. Kung lalabas ang impormasyon tungkol sa aking pagdating dito at makakahanap ako ng anumang ebidensya kahit na maliit pa iyon na nagtuturo sa lungsod na ito, ibibigay ko ito sa Marwako. Agad na nainiisip ang lahat ng opisyal. Hindi sila nang ahas na isipin na sinasabi lang ito ni Sam dahil lahat ng impormasyon tungkol sa dalawang gang ay ibinigay niya sa kanila. Kahit na sila na nakatira sa lungsod sa loob ng mga dekada ay hindi nakakuha ng impormasyon tungkol sa mga gang, ngunit sa loob lamang ng isang buwan ay nakuha ito ni Sam. Kaya naman hindi sila nang ahas na isipin na wala siyang impormasyon tungkol sa kanilang mga gawain. Araw na iyon ay lumisan sina Sam, Jack at Jasmine sa lungsod ng Pulang Corelay at naglakbay patungo sa susunod na lungsod ng Conta, ang lungsod ng Indigo Sea, lungsod ng Asul na Dagat. Kabanata 115. 5 pang araw ang lumipas. Pumasok si Sam sa lungsod ng Asul na Dagat kasama sina Jack at Jasmine. Tulad ng dati ay hindi siya nagpakita ng mataas na profile. Mga 1 buwan at 15 araw pa lamang mula nang simulan nilang i-target ang mga lungsod ng Conta. May 4.5 buwan pa silang oras para harapin ang dalawang natitirang lungsod. Nakaupo si Sam sa kanyang kwarto sa pansiyon habang sinusuri ang bagong meteorite sand. Ngayong pagkakataon ay may 12 kubo nito, ngunit hindi ito silver meteorite sand.
Ito ay gray meteorite sand, kulay abo na meteorite sand, hindi ito angkop para gumawa ng matutulis na sandata, karaniwang ginagamit ito para gumawa ng mga blunt na sandata tulad ng martilyo. Mayroon itong mataas na lakas sa pagtama. Para sa mga plano ni Sam sa hinaharap na kanyang nais na makakuha ng isang napakahusay na pasilidad sa paggawa, maaaring gamitin ang sand na ito para gumawa ng base ng makina o iba pang matitigas na bahagi. Ngunit medyo nalilito siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang Blackwater ay naghahatid ng iba't ibang uri ng meteorite sand sa iba't ibang lugar. Kahit na ito ay isang magandang gantimpala, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang batayan para ibigay ito at kung ano ang pamantayan para piliin ang uri ng sand. Ngunit hindi na siya nag-abala pang mag-isip ng matagal. Ano man ang intensyon ng kabilang panig ay nakikinabang siya, ngunit hindi pa sapat ang kulay abo na meteorite sand na ito, kailangan pa niya ng marami nito. Ang lungsod ng Asul na Dagat ay isang baybaying rehiyon din at sikat ang lungsod na ito sa mga makamandag na isda. Ang pangalan ng lungsod ay nagmula sa isang bahagi ng dagat na may kulay na indigo, asul berde. Ang lugar na iyon ay tinatawag na Indigo Zone, ang tubig ng dagat doon ay may kulay na indigo. Napakadelikado ng tubig doon at lahat ng nilalang ay makamandag. Walang sino mang nakapaglakbay ng malalim sa lugar na iyon ang nakauwi pa buhay. Ang tubig mismo ay madaling nagdudulot ng pagkahilo at pagkawala ng malay sa mga tao. Kailangan nilang gumawa ng hadlang ng espiritual na lakas sa paligid ng kanilang katawan, ngunit hindi rin ito tatagal ng matagal dahil hindi na makakahinga ang hangin sa loob ng hadlang pagkaraan ng ilang panahon. Labis na interesado si Sam sa bahaging may kulay na indigo. Kaya naman, inilagay niya ang karamihan ng gawain sa pagsisiyasat kay Jack at sa mga daga ng anino. Kailangan na lang niyang ibigay ang lingguhang ulat ng pagsisiyasat kay Jack at maaari na itong harapin ng huli. Sa huli, maaari pa rin nilang gamitin ang konte at ang kanyang mga puwersa. Matapos makumpirma ng mga daga ng anino na walang opisyal na kasangkot sa sangay ng Blackwater o mahanap ang mga opisyal na kasangkot, maaari na niyang bigyan ng pahintulot ang operasyon. Marami pa rin siyang lason na ginawa gamit ang mga droga mula sa lungsod ng Pulang Coralay. Kahit na wala na itong ganitong lason, maaari pa rin niyang gamitin ang mga makamandag na nilalang sa indigo patch para gumawa ng ibang uri ng lason. Kahit na may mga lunas para sa mga lason ng mga nilalang sa tabing dagat, maaari pa rin niyang gamitin ito para gumawa ng isang bago at komplikadong lason at gamitin ito laban sa mga gang. Kaya naman, agad na inilagay niya ang mga bagay na ito kay Jack. Dahil ang mundo ay puno ng mga misteryosong bagay, gusto niyang makita kung may anumang pagkakataon sa lugar na ito na makakatulong sa kanya. Tuwing umaga ay pumupunta si Sam sa kagubatan tulad ng dati at nagsasanay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya nagsasanay ng labanan kundi nagsasanay sa elemento ng hangin. Gusto niyang makita kung maaari niyang makilala ang mga gas at paghiwalayin ang mga ito. Kaya naman, tuwing umaga ay nasa kagubatan siya at nagsasanay ng kanyang Divine Spirit Soul Cultivation, pagpapalakas ng espiritu at kaluluwa, at pagkatapos ng tanghali ay sinusubukang makilala ang mga gas, karaniwang sinusubukan niyang makilala ang oxygen. Dahil ang mga puno ay naglalabas ng oxygen at napapalibutan siya ng mga puno. Kung hahatiin ang buong pagpapalakas ng Divine Spirit Soul Cultivation sa mga antas, nasa level 3 na siya ngayon at wala pa siyang access sa mas mataas na antas, hindi rin niya alam kung ilan pa ang mga ito. Bawat antas hanggang ngayon ay nabubuksan sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kaluluwa at espiritu. Tuwing gabi naman ay nagsisimula ng maglakbay si Sam sa dagat kasama ang ilang mangingisda. Kahit na hindi sila nakakalusot ng malalim sa Indigo Patch ay umaalis sila sa labas nito. Sinimulan ni Sam na obserbahan ang mga hayop sa labas ng Indigo Patch at napansin niya ang isang bagay, hindi karaniwan ng mga nilalang na ito. Ito ay mga mutated na nilalang, na bago ang mga katangian. Mas tumpak na hindi sila makamandag dati ngunit naging ganoon dahil napilitan silang umangkop sa kapaligiran na makamandag na nilikha ng Indigo Patch. Nag-evolve sila para ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa lason. Kumuha si Sam ng kaunting tubig at dinala ito pauwi para suriin. Gabing iyon pagkatapos niyang makauwi sa pansiyon ay pumasok siya sa dimensyon at inilagay ang tubig sa harap ni Yanwo. Mula si Yanwo sa mas mataas na mundo at maaaring nakakita na siya ng maraming bagay, iyon ang dahilan kung bakit tinanong ni Sam siya kung mayroon siyang makikitang kakaiba mula sa tubig. Hindi ako makaramdam ng anumang bagay mula sa sample, ngunit may bahagya akong pagkakakilanlan mula sa amoy nito. Ngunit hindi ko maipikit ang kung ano ito. Nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Yanwo ay lalo pa siyang nainteresado sa Indigo Patch. Nilinis niya ang isang lugar sa neutral na bahagi ng dimensyon at doon ay nagtanim siya ng ilang pangunahing halamang gamot at mga buto ng mga halamang gamot na neutral ang uri. Binuhusan niya ito ng tubig mula sa Indigo Patch at lumabas na ng dimensyon.
Ang mga araw ay dumaan ng walang ganap na tulong ni Sam sa mga taktika, medyo nahihirapan si Jack na magplano laban sa mga malalaking gang. Kahit na nakakakuha siya ng kailangang impormasyon mula kay Sam, hindi niya maipamalas ang impormasyon sa pinakamataas na paraan. Kung magtatanong siya ay tutulungan siya ni Sam, ngunit gusto niyang subukan ang sarili niya ngayong pagkakataon. Marami pa silang oras kaya hindi siya nagmamadali. Patuloy na sinusubaybayan ni Sam ang epekto sa mga buto at halamang gamot na kanyang itinanam. Matapos ang paulit-ulit na paggamit ng tubig mula sa indigo patch ay nalanta ang mga halamang gamot na may bahagya ng kulay na indigo. Ngunit napansin ni Sam ang ibang bagay sa mga buto, tumubo ito at ang mga usbong ay may bahagya ring kulay na indigo, ngunit hindi sila nalanta kundi mukhang malusog pa. Hindi niya ito kinuha at hinayaan itong lumago. Araw-araw ay nagsasagawa siya ng mga eksperimento sa ikalawang palapag na may kapaligirang maaaring gayahin. Kahit na nagawa na niyang gayahin ang tubig mula sa indigo patch at nagsagawa ng pagsubok sa maraming hayop, ang mga resulta ay hindi tumpak at patuloy na nagbabago, marahil ay dahil sa hindi sapat na pagsusuri niya sa tubig mula sa indigo patch at hindi niya magawang gumawa ng eksaktong kopya nito. Ngunit hindi siya sumuko. Sinimulan niyang suriin ang mga nilalang mula sa indigo patch para ihambing sa kanilang normal na anyo na hindi pa mutated. Lahat ay nagpapatuloy. Isang buwan ang lumipas at nagsisimula ng maghanda si Jack na gumawa ng mga aksyon laban sa mga gang dahil kinumpirma ni Sam na walang opisyal na kasangkot at ang sitwasyon ng mga gang ay katulad ng sa lungsod ng Falcon Cliff. Kaya naman, plano ni Jack na pukawin ang hidwaan sa pagitan ng mga gang at kasabay nito ay ipinaalam niya sa Conte na gumawa na ng aksyon. Sa araw ng operasyon ay hindi pa rin humingi ng tulong si Jack kay Sam, at hindi rin ito kusang loob na tumulong. Dahil gusto ng una na subukan ang sarili, hayaan na lamang itong gawin ang lahat ng paraan. Pumunta si Sam sa kagubatan tulad ng dati. Pakiramdam niya ay malapit na niyang makilala at makapaghiwalay ng oxygen. Kapag nakilala niya ng hiwalay ang oxygen sa isang halo ng mga gas, magagamit na niya ang kakayahan ng kanyang spiritual core na makontrol ito at gawin ang anumang gusto niya. Nakatayo si Sam sa ilalim ng isang puno habang nakapikit ang mga mata. Nagsimulang mag-focus habang sabay na nagpapalakas ng kanyang lakas sa isip. Mga oras ang lumipas, naramdaman ni Sam na nagsimulang magbago ang paraan ng kanyang pagtingin sa hangin sa paligid niya. Nakita niya ang iba't ibang gas na may iba't ibang densidad. Ngunit medyo malayo pa rin siya sa eksaktong pagtukoy ng oxygen o anumang iba pang gas. Matapos ang mahabang panahon ay sa wakas ay may kakaibang naramdaman siya. Maaari na niyang makilala ang gas na nagmumula sa mga butas ng dahon. Ngunit hindi tumigil si Sam, patuloy lang siyang nagpapalakas. Nakatayo siya roon ng isang at kalahating araw at sa wakas ay binuksan niya ang kanyang mga mata. Gamit ang kanyang spiritual sense ay maaari na niyang makilala ang mga gas, ngunit hindi niya makilala ang lahat maliban na lamang sa oxygen. Buksan ni Sam ang kanyang palad at kinalekta ang pinalakas na hangin. Di nagtagal ay naging siksik ang hangin hanggang sa maging nakikita na ito. Ngunit hindi pa siya tapos. Mas lalo siyang nag-focus at nabuo ang isa pang maliit na bilog ng pinalakas na hangin sa loob ng malaking bilog. Kinuha ni Sam ang isang maliit na space jade at pilit na itinulak ang malaking bilog ng hangin at sinimulang ipasok ang mas maliit na bilog ng hangin sa space jade. Sinusubukan niyang itago ang purong oxygen sa loob ng space jade. Dahil ang kanyang susunod na pagsasaliksik ay gagawin sa indigo sea patch at kailangan niyang gumawa ng isang kagamitan para makahinga siya ng malaya sa ilalim ng tubig. Dahil sa hula ni Sam, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi maipasial ng buo ng mga water-type elemental mage ang Indigo Sea ay dahil kahit na maaari silang manatili sa ilalim ng tubig ng ilang oras at makayanin ang presyon ng tubig, hindi naman normal ang tubig ng indigo at puno ito ng kontaminasyon. At tila walang tamang lunas para ganap na malampasan ang mga epekto ng tubig na iyon. Kaya naman, plano ni Sam na gumawa ng isang kagamitan sa paghinga kasama ang ilang kagamitan sa pagsisid para makalusot ng malalim sa indigo patch. Ngayon, ang kanyang agarang direksyon sa pagsasaliksik ay gumawa ng kagamitan sa pagsisid na makakapagligtas sa kanya sa paggasta ng lakas para hindi madikit ang tubig sa kanyang balat, at para dito ay kailangan niyang makahanap ng resin o anumang alternatibong produkto para gumawa ng suit. Mayroon na rin siyang ilang ideya kung paano makakagalaw sa ilalim ng tubig nang hindi gumagamit ng maraming pagsisikap. Kaya naman, umuwi si Sam sa pansiyon at nagsimulang magsaliksik sa aklatan ng tore para malaman kung may anumang puno o iba pang mapagkukunan na makakapagbigay sa kanya ng kailangang materyales. Kabanata 116. Isinakripisyo ni Sam ang kanyang sarili sa aklatan habang sinusuri ang impormasyon tungkol sa iba't ibang punong gumagawa ng dagta. Ang unang bagay na gusto niyang gawin ay makahanap ng punong katulad ng puno ng goma para gumawa ng materyal na hindi papasukin ng tubig.
Ngunit hindi niya ito nagawa dahil walang tala ng mga ganitong uri ng puno. Para mas malinaw na sabihin, walang sino man ang nag-abalang gumawa ng tala ng mga punong ito dahil hindi nila alam kung paano ito gagamitin. Kaya naman, nagsimulang mag-isip si Sam ng ibang paraan, ang mga bahagi ng mga hayop. Sinuri niya muli ang bestiary at nagsimulang alaalalahanin ang mga katangian ng mga hayop na binanggit doon. Matapos ang mahigit 10 araw sa loob ng aklatan ay nakahanap siya ng isang posibilidad. Iyon ay gamitin ang tiyan ng bladed white shark, puting piting na may talim. Isa ito sa mga hayop na may matibay na tiyan na lumalaban sa pisikal na puwersa, kaagnasan at mga epekto ng lason. Isa pang bentahe ay may mga mutated na uri nito sa indigo patch at maaari na lamang niyang bilhin ito. Kinaumagahan ay pumunta si Sam sa Golden Horse Trading Company ng lungsod na ito. Doon ay hiniling niya na kailangan niya ng 20 bladed white shark at ang tanging kondisyon ay hindi dapat masugitan ang kanilang tiyan. Sa loob ng 2 araw ay handa na ang in-order ni Sam. Sa oras na iyon ay tapos na rin ang gawain ni Jack at ibinigay na niya ang mga ninakaw kay Sam, karamihan sa mga ito ay milyon-milyong spirit stone at 14 na kubo ng gray meteorite sand. Kahit na medyo masaya si Jack na natapos niya ito, marami pa ring mga problema at hindi niya nagawang maayos na makipag-ugnayan sa mansyon ng Conta. Nang tanungin niya si Sam kung kailan sila lilipat sa susunod na lungsod ay sinabi nito na kailangan pa niya ng mas maraming oras para sa pagsasaliksik. Kaya naman madali siyang sumang-ayon, nasa unahan sila ng kanilang schedule at maaari niyang gamitin ang oras na ito para pagbutihin ang kanyang pagpapalakas. Pumunta si Sam sa ikalawang palapag ng tore at tumayo siya sa isang mesa na may bladed white shark. Ang bladed white shark na ito ay isa sa mga hayop na 3 beses na mas malaki kaysa sa white shark sa kanyang nakaraang buhay. Gumamit si Sam ng kutsilyo para buksan ang pating at simulan ang pag-alis ng mga bituka nito. Matapos ang paglilinis ay sa wakas ay nasa kanyang kamay na niya ang isang malaking lamon, ito ang tiyan ng pating. Ngunit ang bladed white shark na ito ay mutated at karamihan sa mga bahagi nito kabilang na ang tiyan ay may bahagya ng kulay na indigo. Hindi agad gumawa si Sam ng anumang bagay mula sa tiyan na ito. Sa halip ay inilagay niya ito sa isang malaking lalagyan ng salamin na puno ng tubig mula sa indigo patch at sinimulan din niyang taasan ang presyon ng tubig gamit ang kanyang kakayahan sa elemento ng hangin. Pinipiga niya lamang ang tubig gamit ang elemento ng hangin. At sa ganitong paraan ay nagsagawa siya ng iba't ibang uri ng pagsubok dito. Ang huling pagsubok ay tungkol sa paglaban sa apoy, hindi niya napigilan na maramdaman ang pagkabigo, ngunit hindi ito tumagal ng matagal dahil marami pa siyang ibang alternatibo para gumana ito. Sinimulan ni Sam na gumawa ng isang suit para sa katawan. Dahil ang tiyan ay may kakayahang umangkop, kailangan niyang gumamit ng maliit na kutsilyong gawa sa black meteorite sand para buksan ito. Ito na ang huling produkto na ginawa niya mula sa black meteorite sand at wala na siyang natira nito ngayon. Sa hindi bababa ay nagawa niya na ang unang yugto ng kanyang sandatang kuko, kaya hindi siya masyadong nag-aalala. Sa huli naman ay makakakuha siya ng meteorite sand sooner or later. Matapos gumugol ng mahigit 2 araw ay sa wakas ay nakagawa na siya ng kanyang suit. Mayroon pa itong maskara na sumasakop sa buong mukha maliban na lamang sa kanyang ilong, bibig at mga mata. Ngunit hindi niya nagustuhan ang kulay nito at wala naman siyang magagawa tungkol dito. Ngayon ay kailangan na niyang ihanda ang mga kagamitan para sa kanyang paggalaw at paghinga. Sinimulan niyang kunin ang lahat ng mga mineral na mayroon siya at nagsimulang mag-isip kung alin ang mas angkop para sa kanya. At nagsimula na ang mga eksperimento. Sa labas ng mundo ay lumipas na ang mahigit 1 linggo at hindi pa nakikita ni Jack si Sam na lumabas ng kanyang kwarto. Bago pumasok ay ang tanging sinabi lang ni Sam ay huwag siyang abalahin kahit gaano pa katagal siya manatili sa loob. Ngunit hindi niya napigilan na mag-alala. Kahit na ganoon ay hindi niya nagawang buksan ang pinto sa kanyang sarili. Isa pang bagay na nagdudulot ng pag-aalala sa kanya ay nagsisimula ng maging hindi mapakali si Jasmine. Dahil siya ay parang isang bata, hindi ito naging problema kay Jack, ngunit lalo na siyang nagiging kinakabahan tungkol kay Sam. Pinapanalangin na lamang niya na lumabas na si Sam sa lalong madaling panahon. Para bang narinig ang kanyang dasal dahil sa susunod na araw ay lumabas na si Sam. Nang makita niya si Jasmine ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Parang isang bata siya na tila naging labis na kinakabahan at natatakot dahil hindi niya nakikita si Sam. Kung iiwan niya ito at pupunta sa kanyang paglalakbay sa dagat, maiisip niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Kaya naman kailangan niyang gawing mas kaunti ang kanyang pagkakatakot. Kaya naman sa susunod na araw ay dinala ni Sam siya sa kagubatan at pinalabas ang unggoy at mga leopardo. Ipinakilala niya sila sa isa't isa at inalalayan siya buong araw. Tulad ng isang bata, hindi natatakot si Jasmine sa panganib o sa mga hayop, natatakot lamang siya sa pag-iisa. Sa gabi ay nagtakbuhan na siya kasama ang mga leopardo at yumayakap sa unggoy.
Ipinasyal pa siya ng unggoy sa likod nito at tila ito ay labis niyang nasisiyahan. Mamaya ay lalabas ako, babalik ako agad. Manatili ka na lang kasama nila. Masayang tumango si Jasmine at ipinaalam ang sitwasyon kay Jack. Nagtayo si Jack ng isang kampo sa kagubatan para manatili sila doon ng ilang araw pa. Umuwi si Sam sa pansiyon para gumawa ng ilang paghahanda. Kailangan niyang umalis bago magdilim para maiwasan ang ibang mga cultivator na pumupunta sa Indigo Patch. Gumawa si Sam ng ilang huling pagsasaayos sa suit na kanyang ginawa. Kinaumagahan, bago mag-alas 5 ng umaga. Pumasok si Sam sa dagat gamit ang kanyang hoverboard. Habang lumilipat siya patungo sa gitna ng patch ay lalong naramdaman niyang mataas ang konsentrasyon ng kontaminasyon. Nang halos marating na niya ang gitna ay tinanggal ni Sam ang kanyang damit maliban na lamang sa kanyang saplot sa loob at kinuha ang kanyang suit. Ang suit ay may kulay pa ring indigo at napakasikip na kailangan niyang magpumiglas ng husto para makapasok dito. Ang suit ay ganap na masikip at medyo translucent. Makikita pa rin ang mga balangkas ng kanyang mga kalamnan sa ibabaw ng suit. Kung hindi siya nakakaramdam ng init dahil sa suit ay parang hubad na siya. Ngunit may isang espesyal na bagay tungkol sa suit, may mga matitigas na bahagi sa ilang parte nito na nasa kanyang itaas na likod ng mga bisig at mga binti. Ang mga bahaging ito ay gawa sa metal at tinatakpan ng tiyan ng peteng. May maraming butas na may 1 pulgadang lapad sa mga metal na bahaging ito. Ang lahat ng mga ito ay ginawa sa paraang katulad ng hugis ng mga kalamnan sa lugar kung saan sila inilagay. Ito ay mga espesyal na energy cell na ginawa ni Sam at mga elemento ng hangin. Ang mga cylindrical na butas ay mga tubong gawa sa metal na ikinabit niya sa metal na balangkas na nakakabit sa energy cell. Ngunit hindi ito makikita ng malinaw sa pamamagitan ng suit. Matapos isuot ang suit ay kinuha ni Sam ang maskara na espesyal niyang inihanda. Ito rin ang kagamitan sa paghinga na espesyal niyang ginawa. Ang maskara ay parang helmet na kailangang isuot sa buong ulo. May isang bahaging salamin sa harap ng mga mata at isang bahagi na umaangkop sa ilong. Ang mga gilid ng salamin ay may mga maliit na light energy cell. Sa ibaba ng ilong ay may 2 tubo na papasok sa kanyang mga butas ng ilong, hindi ito masyadong malalim, sapat lamang para maging plug. Ang 2 tubong ito ay konektado sa isang space jade na puno ng oxygen. Sa ibaba ng 2 tubong ito ay may isang tubo na papasok sa kanyang bibig, hindi rin ito mahaba at halos lang hawakan ang dulo ng kanyang dila. Ang tubong ito ay konektado rin sa isang space jade, ngunit ito ay walang laman at para ito sa paglabas ng hangin. Suot ni Sam ang maskara at itinago ang kanyang hoverboard, dahilan para siya ay mahulog sa dagat na may kulay na indigo. Matapos niyang lumangoy papasok ay sinimulan ni Sam na gamitin ang light energy cell at ang liwanag ay tumago sa kalaliman ng dagat. Kahit na hindi niya makita ang malayong distansya ay makikita niya pa rin ang kanyang paligid. Pagkatapos ay lumangoy siya ng kaunti pa pababa at sinimulan na niyang i-activate ang kanyang wind energy cell. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likuran at ang hangin na may mataas na presyon ay lumalabas mula sa mga tubo nito, na nagbibigay sa kanya ng lakas para makagalaw sa tubig. Itinikhim ni Sam ang kanyang ulo pababa at ang kanyang mga paa pataas habang lumalalim siya ng lumalalim. Mga 30 minuto ang lumipas at nasa daan-daang metro na siyang lalim. Dahil sa paggamit ng energy cell ay hindi siya napapagod, maliban na lamang sa kailangan niyang mag-focus ng husto. Habang lumalalim siya ay lalong nababawasan ang mga nilalang na nakikita niya. Ang dahilan ay ang konsentrasyon ng lason ay lumalakas habang bumababa siya. Kung gumamit lang si Sam ng normal na balat ng hayop sa halip na tiyan ng peteng ay malaki ang problema niya, dahil ang paglaban sa kaagnasan ng tiyan ng peteng ay hindi dapat baliwalain. Kabanata 117. Matapos bumaba ng mahigit 1 oras, tinatansya niyang nasa mahigit 1,500 metro na siyang lalim at natagpuan ni Sam ang isang batuhang tanawin sa ilalim ng dagat. Lumipat siya patungo rito at ang lugar ay puno ng mga bulok na bangkay, ang ilan ay mula sa mga nilalang na nabubuhay sa tubig at ang ilan ay mula sa mga tao. Maraming bangkay na nakakalat. Maging ang mga buto ay labis ng naagnasan dahil sa mga lason. Lumalalim pa si Sam sa loob ng batuhang tanawin at tumigil lamang siya nang makakita ng kakaibang bagay. May isang malaking lugar na may konsentradong enerhiya at nang gamitin niya ang kanyang kakayahan sa pagmamasid ay hindi niya maintindihan kung ano ito talaga. Ngunit nang lumipat siya patungo rito ay naramdaman niyang ang enerhiya ay nakakalat sa partikular na lugar na iyon at pinipigilan nito ang lahat ng tubig na pumasok. Tumaas ang presyon sa kanya habang lumalapit siya at kailangan niyang dagdagan ng husto ang lakas ng kanyang paggalaw para makalaban dito. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang katawan ay kasing lakas ng isang hayop sa parehong antas, matutunaw na sana ang kanyang mga buto sa ilalim ng presyon.
Hindi lamang niya natagpuan na ang Porma Sion ay mataas ang antas kundi lubos din itong naagnasan, para bang ganap ng naubos ang pinagmumula ng enerhiya nito. Humingoy si Sam patungo sa Porma Sion, ngunit hindi niya ito madaling pumasukan. Ang Porma Sion ay ganap na sarado at kahit na may ilang mga butas ay hindi niya mahanap ang eksaktong lokasyon nito. Ang mga butas ay maliit at bihira lamang lumitaw, kaya naghintay siya habang lumalangoy sa paligid ng Porma Sion para makahanap ng paraan para makapasok. Matapos ang mahabang pagsisikap ay sa wakas ay nakahanap siya ng isang butas sa Porma Sion at nakalusot siya papasok. Splash! Hindi ganap na puno ng tubig ang loob ng Porma Sion. Nahulog si Sam sa tubig na hanggang tuhod kaagad pagkatapos niyang pumasok. Sa sandaling iyon ay nagsimulang magkaroon ng problema sa kaagnasan ng kanyang suit, kaya agad niyang kinuha ang kanyang hoverboard at nagsimulang lumutang. Sa loob ng Porma Sion ay parang isang silid na may hemispherical na bubong. Ganap nitong pinipigilan ang tubig na pumasok at kahit na ang tubig na hanggang tuhod ay pumasok lamang dahil sa mga maliliit na butas na lumilitaw lamang ng ilang segundo. Ngunit hindi sa bubong o sa tubig nakatuon ang pansin ni Sam kundi sa isang kalansay na nasa harap niya. Napakalaki ng kalansay na hindi pa ito kasing haba ng kanyang kuko. Naramdaman ni Sam na napakaliit niya sa harap ng kalansay, ngunit hindi dahil sa laki nito. Ang dahilan ay ang makapangyarihang aura na nagmumula sa mga labi ng kalansay. Kahit na hindi ito nagdudulot ng sapat na presyon para siya ay yumuko, naramdaman pa rin niya ang kanyang pagiging maliit. Ang kanyang mga lahi ng Sky Sovereign Rock at Golden Sun Crow ay automatikong na-activate para pigilan ang presyon, at doon lamang siya nakaramdam ng kaginhawaan. Ang napakalaking figure ay may 9 na ulo na parang ahas, mga paa sa likod na parang aso, mga kuko para sa mga paa sa harap, isang katawan na parang aso, at isang buntot na parang dragon. Ang mga buto ay may bahagya ng kulay na lila. Ang kalansay ay napakabango kahit sa ganitong estado. Hydra. Tanging salitang ito lamang ang naibulong niya nang hindi sinasadya. Oo, ang kalansay na nasa harap niya ay pag-aari ng isang mitolohikong hayop na Hydra, ngunit hindi ito ganap na katulad ng Hydra sa Greek mythology ng daigdig. Ang nasa Greek mythology ay Lernaean Hydra at iyon lamang ang isa sa mundo na pinatay ni Hercules. Ang Hydra na nasa harap niya ay mga inapo ng immortal na hayop na iyon. Inilabas ni Sam sina Yanwo at Sky mula sa Divine Dimension. Ang Porma Sion ay nagbigay sa kanya ng sapat na espasyo para lumipad. Nakakulong na Variant Hydra. Agad na bulong ni Yanwo matapos makita ang kalansay. Malinaw na hindi alam ni Sky ang tungkol dito. Tumingin si Sam kay Yanwo na may tanong sa kanyang mga mata at ipinaliwanag ng huli. Noong nasa tahanan pa kami, ang kwento ng Hydra na ito ay bahagi ng kasaysayan. Ang karaniwang Hydra na may 9 na ulo ay may parehong kakayahan sa lahat ng mga ulo nito, ngunit ang Variant Hydra ay naiiba. Bawat ulo ay may iba't ibang uri ng lason at bawat isa ay may iba't ibang kakayahan. Itinaboy ng Tribong Hydra ang mga Variant na Hydra dahil sa kanilang makapangyarihang kakayahan at sinubukang poksain sila. Ngunit ang kwento ay nagsasabing isang lalaking Hydra mula sa pamilyang Real at isang babaeng Variant Hydra ang nakatakas magkasama. Ngunit ang buong tribo ay nagpadala ng kanilang pinakamalakas na mga mandirigma at humingi pa ng tulong mula sa ibang tribo para habulin sila. Kahit na ang lalaki ay isang prinsipe at isa sa pinakamalakas sa tribo, siya ay lubos na napapalibutan. Dahil siya ay mula sa pamilyang Real ay siya ay pinaubaya at binalik sa tribo, habang ang babaeng Variant Hydra ay patuloy na hinahabol. Doon lamang nila nalaman na ang babae ay mas malakas pa kaysa sa lalaki. Kahit na napapalibutan siya ay hindi nila kayang patayin siya ng diretso at kayang lamang siyang pinaubaya. Kaya naman, pinigilan nila siya at ikinulong sa isang napakalakas na Porma Sion, at ang pinagmumula ng enerhiya ay ang hayop mismo. Sa ganitong paraan ay iniiwan nila siyang mamatay habang unti-unting nauubos ang kanyang enerhiya. Hindi ko inakalang makakatagpo ako ng nakakulong na Hydra dito. Matapos ni Yanwo ang kwento ay tumingin ulit si Sam sa kalansay at nakita niyang may mahahabang kadena na nakakabit sa mga bagay na parang pako. Bawat mahabang kadena ay may isang pako sa isang dulo na nakasaksak sa loob ng kalansay, ibig sabihin ay ito ay tinusok sa beast core nito. Ang kabilang dulo ng kadena ay konektado sa isa pang pako na parang isang haligi. May maraming kadena at pako na gumagana bilang mga node ng enerhiya at pinagmumulan nito. Ang mga kadena at pako ay puno ng mga runa. Lumapit si Sam sa kalansay. Ang tubig ay halos kulay lila na at mataas ang konsentrasyon ng mga lason. May naisip siya at agad na pumasok sa Divine Dimension. Gumawa siya ng isang lugar sa bahaging may tubig at lumikha ng isang Porma Sion. Lumabas siya at sinimulang ilipat ang lahat ng tubig papunta sa Divine Dimension. Hindi lamang ito makakatulong sa kanya na tuklasin ang lugar na ito kundi magagamit din niya ang tubig na ito para gumawa ng makapangyarihang lason.
Isang pulang nabuo sa loob ng dimensyon sa loob ng porma sayon. Di nagtagal ay naging walang laman ang porma sayon, ngunit may kaunting tubig na dahan-daang pumapasok mula sa labas, ngunit hindi ito sapat para punuin muli ang porma sayon. Ngunit nang ganap ng maubos ang tubig ay biglang umatras si Sam na labis na nagulat. May isang napakalaking itlog na nasa harap niya na inilalagay ng paalang. Hindi niya ito nakita kanina dahil mataas ang antas ng tubig malapit sa kalansay at ganap itong nakalubog. Ang itlog ay puno ng mga runa na tila isinulat gamit ang lilang dugo. Hindi lumapit si Sam at hinawakan lamang ito gamit ang kanyang spiritual sense. Isang boses ang tumunog sa kanyang isip. Sino man ka man, hindi kita kilala. Ngunit ikaw lamang ang taong maaari kong hingan ng tulong ngayon. Hinabol ako ng aking mga kamag-anak at nahati ako sa aking minamahal. Ang tanging natira sa akin ay ang aking supling. Kung naririnig mo ito, ang aking supling ay nakasilpa mula ng isilang at buhay pa rin. Ngunit hindi ko alam kung gaano pa katagal makakapagligtas ang mga natitirang enerhiya ko para sa kanya. Kaya naman, umaasa akong ibubukas mo ang seal at hayaan mong makapasok siya sa mundong ito. Pagkatapos noon ay ipinadala sa isip ni Sam ang paraan para buksan ang seal. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tulong. Ngunit hindi ako nanghihingi bilang isang hayop kundi bilang isang ina. Ang aking tanging kasalanan ay ang isilang bilang isang variant at walang kinalaman ng aking anak dito. Umaasa akong mabibigyan mo ng pagkakataong mabuhay ang aking anak at maaari mong kunin ang aking mga labi bilang kabayaran. Ang aking mga labi, kahit gaano pa ito katanda, ay isa sa mga pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Maging ang isang kuko o pangil ay maaaring gawing isang makapangyarihang sandata. Kaya naman, umaasa akong sapat na ito para sa iyo. Ito na ang huling mensahe na natanggap ni Sam bago mawala ang liwanag mula sa itlog. Ngunit ang mga runic seal na tila gawa sa dugo ng Hydra mismo ay nanatili pa rin. Tila ito ay mga runa na nagpapanatili ng seal. Tumingin si Sam sa porma sayon na patuloy pa ring gumagana. Walang mga paghihigpit sa itlog, kaya inimbak niya muna ito sa loob ng Divine Dimension. Pagkatapos noon ay iniisip niya ang paraan para alisin ang mga paghihigpit ng porma sayon para dalhin ang kalansay. Dahil hindi niya maigalaw ang kalansay at tila ang mga kedena ay pumipigil sa spatial transfer, nabigo siyang ilipat ito sa Divine Dimension. Mangyari lamang ito dahil bilang isang nangungunang hayop mula sa mas mataas na mundo, maaaring kayang bumukas ng puwang sa kalawakan ng Hydra kung walang mga paghihigpit na inilagay dito. Sinimulan niyang pag-isipan ng husto habang sinusubaybayan ang porma sayon at ang mga pako na responsable para panatilihin ito. Kabanata 118. Pumunta si Sam sa gilid ng porma sayon. Dahil sa matagal ng pagkaubos ng enerhiya mula sa Hydra ay naagnasan na ang porma sayon. Ngunit kahit na naagnasan na ito ay hindi pa rin ito madaling masira para sa kanya. Ang kanyang antas ng kaalaman sa mga porma sayon at inscription ay hindi pa sapat para buksan niya ito. Maging isang pader ng bato na 10 metro ang kapal ay maaaring hamina tulad ng pader ng putik pagkaraan ng panahon. Ang paghuhukay ng pader ng putik na ganoon kalaki ay hindi kayang gawin ng isang normal na tao, at nasa parehong sitwasyon si Sam. Ngunit hindi siya sumuko. Iniisip ni Sam ang daloy ng enerhiya sa porma sayon at sinuri ang bawat pako. May mahigit 20 kadena na gumagana bilang mga daluyan ng enerhiya. May kabuuang 40 pako kung saan 20 ang nakabaon sa lupa na gumagana bilang mga node. Sinimulan niyang obserbahan ang bawat node ng isa-isa para hanapin kung saan nasira ang porma sayon na nagdulot ng mga butas sa daloy ng enerhiya. Kahit na nais niyang harapin ito ay kailangan niyang mag-ingat para hindi siya masugitan ng backlash ng enerhiya. Matapos ang mahabang panahon ay natagpuan niya ang lugar kung saan naubos ang enerhiya at ang node kung saan maaari niyang sirain ang porma sayon ng walang malaking backlash. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lupa malapit sa pako at dahan-daang sinisimula na sirain ang lupa sa paligid nito. Kung aalisin ang node ay masisira ang porma sayon, pagkatapos ay siguradong magagamit niya ito para itago ang kalansay. Ngunit kailangan niyang maging handa para harapin ang pagdating ng tubig at ang backlash ng enerhiya. Agad na isinuot ni Sam muli ang kanyang helmet at itinago ang hoverboard sa kanyang imbakan. Lumipas ang mahigit 10 araw bago niya ganap na maalis ang lupa at mga bato. Ang pako ay nakabaon ng patayo, mahigit 10 talampakan ang haba nito at 8 talampakan ang bahaging nakabaon. Marami nang naubos sa kanyang lakas sa isip matapos niyang gawing pulbos ang ilang bato, at hindi rin nakakatulong na ang espiritual na lakas ay konsentrado sa mga bato malapit dito. Nararanasan niya ang maliit na backlash tuwing umaalis siya ng bahagi ng pako at kailangan niyang magpagaling. Sa ganitong paraan ay hinahati niya ang backlash sa maliliit na bahagi at hinihigan.
Kung baka niyang hilahin ito ng isang beses na lamang ay maaaring posible man ngunit tiyak na haharapin niya ang malaking backlash, at sa ilalim ng dagat ay maaari pa siyang mamatay. Kailangan niyang tiyakin na hindi masisira ang pako o masisira ang mga runa, kaya naman dahan-dahan niyang ginawa ito at ngayon ay nasa huling hakbang na siya. Sa wakas ay inilagay ni Sam ang isang kamay sa huling piraso ng bato at ang isa pang kamay sa pako. Matapos sirain ang bato ay malaya na ang pako, at makikita niyang dahan-daang nasisira ang pormasayon. Dumagsa ang malakas na puwersa ng tubig papasok, ngunit mabilis din si Sam, agad niyang inimbak ang kadena sa kanyang divine dimension. Habang bumabaha pa ang tubig at bago pa malunod ang kalansay ay narating niya ito at inimbak din. Kung hindi dahil sa katotohanan na lubos nang nasira ang pormasayon at ganap nang naubos ang pinagmumula ng enerhiya na si Hydra mismo, hindi niya ito magagawa sa kanyang kasalukuyang antas. Dapat din niyang pasalamatan ang lahat ng taong iniwan itong mag-isa. Marahil ay maaaring makarating dito ang isang tao na lampas sa grand level na pagpapalakas kung siya ay water type mage at may elemental fusion. Kung makakagawa sila ng mga pag-iingat laban sa lason ay maaaring may pagkakataon silang makatagpo ng pormasayon kahit na hindi nila ito agad makilala. Sa ganitong paraan ay hindi ito iiwan ng ibang mga malalakas na mandirigma. Sigurado si Sam na kung may mga mapagkukunan para sa pagpapalakas na lumitaw dito sa halip na mga mutated na nilalang sa tubig ay tiyak na pupuntahan nila ito kahit na may panganib ng lason. Ngunit dahil walang ibang bagay doon at lahat ng taong pumasok sa lugar na iyon ay namatay, iniwan na lang nila itong mag-isa. Talagang nagpasalamat si Sam sa kanila dahil sa pag-iwan nito. Hinayaan niya munang lunurin siya ng tubig sa halip na lumaban at sumunod sa daloy nito, ngunit hindi siya itinapon ng malayo at nanatili pa rin siya sa malawak na batuhang tanawin. Matapos magtiyak na stable na siya ay umakyat siya gamit ang buong lakas ng kanyang paggalaw. Mas mabilis siyang umakyat kaysa noong siya ay bumababa. Ngunit hindi siya direktang lumabas sa ibabaw dahil ang indigo patch ay nasira dahil sa pag-alis niya ng pormasayon. Ang tubig na may kulay na indigo ay natunaw at ang buong rehiyon ng dagat ay naging may kulay na indigo ngunit mas magaan na ito at malapit ng maging normal. Maaaring bumalik pa ito sa normal na kulay sa loob ng ilang araw. Ngunit kung lalabas siya ngayon ay maaari niyang harapin ang mga taong nasa itaas at nakakita ng pangyayari. Nanatili siyang nasa ilalim ng tubig at naglakbay malapit sa baybayin habang lumalayo siya sa lungsod. Matapos marating ang baybayin malapit sa kagubatan ay lumabas si Sam mula sa tubig at tinanggal ang kanyang suit. Matapos isuot ang kanyang karaniwang damit ay hindi niya kinuha ang Harbinger kundi tinawag niya si Sky at umangat sila para hanapin ang direksyon ng lungsod. Di nagtagal ay nasa daan na sila pabalik sa lungsod ng asul na dagat. Napakalaki ng nakuha niya sa paglalakbay na ito at oras na para lumipat sa susunod na lungsod. Bumalik si Sam sa paligid ng lungsod at pumunta sa lugar kung saan nagkampo sina Jack at Jasmine. Nang makarating siya doon ay naglalaro si Jasmine kasama ang unggoy. Nakaupo siya sa balikat ng unggoy at kumakain ng prutas. Nang makita si Sam ay bumaba siya at tumakbo papunta sa kanya para batiin siya. Ngumiti na lamang siya bilang tugon. Sa sandaling iyon ay wala si Jack sa kampo, sinabi ni Jasmine na pumunta ito para manghuli. Pagkalipas ng ilang sandali ay dumating si Jack na may dalang greenhorn deer. Batiin niya si Sam. Tapos na ba ang iyong gawain? Oo, maaari na tayong umalis ngayon. Matapos ang maikling pag-uusap ay lahat sila ay umupo para kumain. Pagkatapos ay inimpake nila ang lahat ng gamit. Inilabas ni Sam sina Yanwo at Sky kasama ang Harbinger. Di nagtagal ay umaangat na silang tatlo patungo sa kanilang huling lungsod ng Konta, ang Cougar City. Iba ang lungsod na ito dahil hindi ito pinangalanan batay sa kapaligiran o mga mapagkukunan nito kundi sa angkan ng maharlika na hawak ang titulong Konta. Ang Cougar City ay nasa ilalim ng jurisdiction ng pamilyang Cougar. Sila rin ay mga maharlikang unang henerasyon na nakakuha ng titulong ito noong pagtatatag ng imperyo, katulad ng kung paano pinangalanan ang Blue Flame City. Sa loob ng 3 araw ay nasa paligid na sila ng lungsod. Mga 3 buwan pa lamang mula nang simulan nila ang paglalakbay para linisin ang mga lihim na puwersa sa 3 lungsod ng Konta. Ngayon ay kailangan na lamang nilang harapin ang Cougar City at maghintay para sa iba pang kasapi. Pagkatapos noon ay makukumpleto na ang kanilang misyon at maaari na silang bumalik sa Blue Flame City. Nang malapit na sila ay bumaba sila at nagsimulang maglakad. Ngunit sa gitna ng kanilang maikling paglalakbay, habang ang unggoy ay naghahanap ng mga puno at halamang gamot, ay may naramdaman silang napakasama na amoy. Parang may matapang na amoy ng dugo na papalapit sa kanila, at lalong naging sensitibo ang unggoy dahil hindi kaaya-aya ang amoy ng dugo. Biglang huminto ang isang figurang pula ng dugo sa kanilang daan. Ito ay parang isang masa ng pulang dugo na may 2 braso, 5 talampakan ang taas nito at may 2 butas sa mukha nito na tila mga mata.
Hindi pa nakakita si Sam nito dati, ngunit parang alam ito ni Jack. Blood Spirit Ghoul. Nang marinig ito ni Sam ay kumunat ang kanyang noo. Ngunit wala ng panahon para magtanong dahil sinimulan na ng ghoul na umatake sa kanila. Sadyang hinawakan ni Sam ang suntok nito, ang katawan ng ghoul ay parang semi-solid ngunit ang suntok ay parang tinamaan siya ng isang batong bakal. Umatras siya ng isang hakbang habang sinimulan ni Jack na labanan ito gamit ang kanyang espada. Di nagtagal ay natapos na ang laban sa pamamagitan ng pagsaksak. Parang hindi naman masyadong malakas ang ghoul. Lumapit si Sam sa ghoul at nakita niyang kinukuha ni Jack ang kanyang espada, sa dulo ng espada ay may isang bilog na pulang bagay na parang hiyas. Nang makita si Sam na lumalapit ay nagsabi si Jack. Ipinagkwento sa akin ng aking ina ang tungkol sa blood ghoul, at tila ang taong pumatay sa aking ama ay isa na gumagamit ng mga blood spirit ghoul. Isa ito sa mga nilalang na ginawa gamit ang pinakamasamang paraan. Ang mga ghoul na ito ay nabubuo mula sa dugo ng mga namatay na tao na puno ng sama ng loob. Ang mga taong pinahirapan ng husto at pinatay sa iisang lugar ay may magkakasamang sama ng loob para sa isang tao. Ang kanilang mga asensya ng dugo ay nagtitipon at ang lahat ng kanilang negatibong emosyon kasama ang espiritual na lakas ay bumubuo ng blood core na gawa sa mga asensyang iyon. Ngunit ang gumawa nito ay naglalagay ng kanyang spiritual brand sa blood core para kontrolin ito, ngunit tila ito ay isang stray na ghoul. Nang marinig ni Sam ang paliwanag ni Jack ay nagulat siya. Hindi niya inakalang makakatagpo siya ng ganitong bagay dito. Yumuko siya at inilagay ang kanyang mga kamay sa puddle ng semi-solid na dugo, maaari itong tawaging condensed blood. Ngunit hindi ito ang pinakakapansin-pansin. Ang pinakakapansin-pansin ay may isang metal na kasing husay ng meteorite sand na ganap na natunaw sa dugo, at iyon ay walang iba kundi ang blood iron. Oo, ang bakal na nasa dugo ng tao. Dahil ang dugo ng isang tao ay nag-upgrade kasama ng pagiging cultivator nito, ang bakal sa katawan ay nagkakaroon din ng magandang katangian. Ngunit ang pagkakaiba lamang ay ang blood iron ay nag-upgrade lamang gamit ang blood essence. Kaya naman, kung ang isang tao ay gagawa ng sandata gamit ang bakal na ito ay kailangan niyang sumunod sa landas ng pagpatay para mapabuti ang antas ng sandata, kumakain ito ng asensya ng dugo ng kanilang mga kalaban para mapabuti ang antas nito. Ang pagkuha ng dugong ito ay hindi makatao, kaya naman kahit na hindi bihira ang blood iron ay hindi ito makikita kahit saan. Nagulat siyang ang mga blood ghoul ay gumagamit ng blood iron para umatake. Kabanata 119. Sinuri ni Sam at Jack ang paligid at natagpuan ang isang lugar na puno ng mga bangkay. Ngunit ang mga mukha nito ay hindi na makilala at ang mga bangkay ay hiniwa-hiwa na at malapit ng mabulok. Kaya naman sila ay napagpasyahan na ang blood spirit ghoul ay hindi sinadya nilang ginawa kundi isang aksidente dahil sa mga bangkay na ito. Ngunit ang tanong ay, sino ang nagsagawa ng pagpatay na ito at bakit niya ito ginawa? Hindi na sila masyadong tumigil dito at naglakad patungo sa lungsod. Tulad ng dati ay tahimik silang pumasok sa lungsod at pumunta sa isang napakaluma ng pansyon. Ngunit may isang sorpresa na naghihintay sa kanila, hindi lamang kay Sam kundi pati na rin kay Jack ay nagulat dahil ang isa pang grupo ng mga tao na nag-check-in ay kanilang mga kasama. Si Philip ang unang nakakita sa kanila at parang hindi siya nagulat. Ipinagkibit niya ang kanyang mga kamay na parang normal lang na magkita sila dito. Nang makita ang kanilang mga ekspresyon na nagulat ay nagsabi si Philip. Sa tingin mo ba kayo lang ang makakagawa ng mga gawain ng mas mabilis? Kung hindi lang natagalan ang paglalakbay ay baka nakabalik na kami noon pa. Halos lahat ng lungsod ay natapos namin sa loob lamang ng 2 araw. Hindi ko alam kung ano ang ibinigay mo kay Watt, ngunit ang pagkukuha ng impormasyon ay tumagal ng mas mababa sa 1 araw. At hindi naman naging mahirap para sa amin na talunin sila. Nang marinig ito ni Sam ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit sa hindi bababa ay natutuwa siya. Dahil hindi niya nakuha ang oras para gumawa ng trabaho para sa unggoy. Kailangan niyang i-upgrade ang lahi nito. Una niyang naisip na gagawin niya ito matapos harapin ang Blackwater. Ngunit dahil narito na silang lahat, maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito para i-upgrade ang lahi nito habang sabay na isinasagawa ang gawain. Kailangan na lamang niyang makisali kung ang sitwasyon ay magiging masama. Batiin ni Sam sila at lahat sila ay nag-check-in sa kanilang mga kwarto. Masayang kinukwento ni Jasmine kay Kelly kung paano siya sumakay sa isang ginintoang ibon at kung paano siya naglaro kasama ang unggoy at mga leopardo. Pagkatapos pumasok sa kanyang kwarto ay agad na pumasok si Sam sa ikalawang palapag ng tore. Ang pagpapalaya ng lahi ng Golden Fist Ape ay medyo mahirap. Dahil hindi tulad ng mga daga ng anino na may mga dumi at siskay na may bahagyang lahi, ang Golden Fist Ape ay iba. Ang lahi ng Golden Ape ay ganap na nasa loob ng unggoy.
Ngunit ang problema ay 50% ng lahi nito ay nasa ilalim ng pagsugpo ng natural na seal dahil sa kondisyon ng kapaligiran kung saan ito isinilang. Dahil ang Golden Fist Ape niya ay may humigit kumulang 50% aktibong lahi, ang kapaligiran kung saan ito isinilang ay dapat na mas mataas kaysa sa karaniwan. Ngunit para buksan ang pagsugpo na ito ay kailangan niyang magtrabaho para dito. Ang proseso mismo ay hindi komplikado ngunit napakasikip nito, hindi lamang sa kanyang katawan kundi pati na rin sa kanyang pag-iisip. Maging siyang mauubos sa pag-iisip at matatagal bago siya makagaling. Maaari niyang mapagaling ang kanyang katawan sa loob ng isang araw kung magpapalakas siya, ngunit ang pagkauubos ng kanyang pag-iisip ay tatagal ng mas matagal pa. Kailangan niyang patuloy na palakasin ang kanyang kaluluwa at espiritu kung hindi ay hindi siya makakapagpakalma at magiging labis na sensitibo. Ipinaalam niya kay Jack na huwag siyang abalahin sa susunod na 2 hanggang 3 araw at ibinigay niya ang lahat ng natitirang daga na mayroon siya. Sa pamamagitan ng 10 daga ng anino na gumagana ay lalong mapapabilis ang pagsisiyasat at maaaring matapos pa ito agad. Ngunit bago pumasok ay nakinig muna si Sam sa sitwasyon ng lungsod mula kay Watt. Kamakailan lamang ay nagpalit ng Conte ang lungsod. Ang anak ng dating Conte na nasa Great Warrior Level 2 ay kumuha ng posisyon noong 1 linggo pa lamang. Ang mga chismis ay nagsasabing ang matandang Conte ay umalis para maghanap ng pagkakataong mapabuti ang kanyang pagpapalakas dahil nahabol na siya ng kanyang sariling anak. Hindi nakakita ng kakaiba si Sam. Binigyan niya lamang ng babala si Watt na huwag makipag-ugnayan sa Conte hanggang sa makuha na ang lahat ng impormasyon at handa ng kumilos. Sinabi rin niya na makipagtulungan kay Jack dahil nagawa na nitong linisin ang naunang lungsod ng Conte. Sa tulong ng 10 daga ng anino ay lalong mapapabilis ang proseso at maaari nilang tapusin ang gawain sa loob ng 10 araw. Hindi na niya binanggit ang mga ninakaw dahil alam niyang ito ay sa kanya naman talaga. Kung ang mga taong ito ay talagang uri ng mga taong nagsasagawa ng mga kalokohan ay baka siya na lamang ang pumunta kasama si Watt at hayaan silang magtiis sa sarili nilang paraan. Upo si Sam sa ikalawang palapag at sinimulang gilingin ang mga halamang gamot kasama ang ilang uri ng dugo ng mga hayop. Sinimulan din niyang iguhit ang mga runic inscription sa sahig. Kumuha siya ng mahigit 10,000 spirit stone at inilagay ito sa loob ng mga runa. Pagkatapos noon ay umupo ang unggoy sa inilang lugar nito at tumayo si Sam sa kanyang inilang lugar. Sinimulan niyang ipadala ang espiritual na lakas, ang enerhiya ay pilit na direkta patungo sa beast core ng unggoy. Ang prosesong ito ay kailangang gawin ng may sobrang katumpakan. Kung magkakamali man ng kaunti ay mamamatay ang hayop. Matapos pumasok ang enerhiya sa beast core ay sinimulang ipadala ito sa lahat ng mga ugat ng dugo at mahahalagang bahagi ng katawan. Isang dugong hindi dalisay at halos itim ang kulay ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ng unggoy hanggang sa ganap itong masakop ang balahibo nito. Ito na ang unang hakbang. Ang susunod na hakbang ay ang pag-activate ng nakatagong lahi at hayaan itong tumugma sa aktibong lahi. Ito ang pinakamahirap dahil kailangang ibigay ni Sam ang buong pansin niya at hindi ito maikling proseso, tatagal ng mahigit 10 araw bago ito matapos. Samantala, sa labas noong gabi matapos ang oras ng hapunan sa pansiyon ay nakaupo si Watt at ang iba pang kasapi sa silid ng pagkain. Dahil ang impormasyong nakuha nila sa unang araw ay sapat na para sila ay mangha. Ang ilalim ng mundo ng lungsod ay ganap na kinokontrol ng iisang gang. Sa lahat ng mga lungsod ng Conte ay ito lamang ang may iisang malaking gang. Hindi pa rin nila alam kung ano ang mararamdaman nila tungkol dito, kaya naman sila ay nagtipon dito. Tanging sina Watt at Jack lamang ang medyo normal. Siyempre, mayroon din si Philip na palaging pareho ang ugali anuman ang sitwasyon. Patuloy pa rin tayong gagawa ng parehong paraan. Hahanapin natin ang isang miyembro ng gang na mahilig magpakita ng kapangyarihan. Siya ang magiging daan para makarating tayo sa iba pang miyembro ng gang. Sabi ni Jack sa grupo. Ang karaniwang paraan nila ay ang pagtatanong sa pinakamaliit na miyembro ng gang para makuha ang kailangang impormasyon. Sa huli ay mas marami silang malalaman tungkol sa mga teritoryo, mga lugar ng pagkikita at iba pang impormasyon. Ngunit dahil walang maliliit na gang ngayon ay wala silang ibang pagpipilian kundi hanapin ang pinakamababang antas na miyembro. Ngunit hindi pa rin ito kasing dali ng iniisip. Hindi nila basta makukuha ang impormasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya. Dahil kapag ang taong ito ay maabdokta ay malalaman din ng ibang miyembro ng gang at magiging mas maingat sila, at hindi nila nais na magkaroon ng kaguluhan ng maaga pa. Kaya naman sila ay nagpasya na hanapin ang taong mahilig magmalaki. Kinaumagahan, nang magkita sila para sa tanghalian ay may isa na may magandang balita, isa ito sa magkapatid na kabilang sa grupo. Sa pamamagitan ng impormasyon na ibinigay niya ay sinundan ni Watt ang lalaki. Nang makarating sila sa isang lugar sa slum kung saan karaniwan ang mga mamamakyaw ay narinig nila ang sigaw ng isang tao.
Alam mo ba kung sino ako? Paano mo ako magagawang hinga ng pera? Miyembro ako ng Alligator Gang. Papasugurin ko ang iyong tindahan kung hindi ka titigil sa paghingi ng pera. Naiintindihan mo ba? Hindi napigilan ni Watt na umiling. Tiyak na bagong recruit lamang ito at hindi naman masyadong malakas. Kung hindi ay bakit niya haharapin ang mga mamamakyaw sa slum kung talagang malakas siya. Umalis si Watt matapos lamang siyang tumingin. Ang lalaking nagdala sa kanya doon, isa sa magkapatid, ay nalilito. Hindi niya alam kung paano nakakakuha ng impormasyon si Watt at nais niyang makita ito ngayong araw. Akala niya ay may mga kasanayan si Watt sa pagiging tahimik o pagsunod sa isang tao para makakuha ng impormasyon na ganoon kadaling. Ngunit tila hindi niya ito makikita ngayon. Ngunit hindi niya alam na tapos na ang trabaho ni Watt. Iniwan niya ang 5 daga ng anino para sundan ang lalaki at dahan-daang makapasok sa loob ng gang. Ang natitirang 5 naman ay ipapadala sa mansyon ng Conta para subaybayan ang mga opisyal pati na rin ang Conta. Kaya naman noong araw na iyon ay pumunta si Watt sa kalsada tapat ng mansyon ng Conta at iniwan ang natitirang mga daga. Ngayon ay kailangan na lamang nilang maghintay at mag-isip kung paano gamitin ang sitwasyon sa gang para sa kanilang kapakinabangan. Kabanata 120. Habang sina Watt at ang iba pang kasapi ay nag-iisip kung paano sila kikilos laban sa mga gang, si Sam naman ay nahihirapan sa loob ng tore. Sa sandaling iyon ay nakatayo siya sa kanyang pwesto na nakapikit ang mga mata. Basa na siya pawisan hanggang sa buhok niya at nararamdaman niya ang matinding sakit ng ulo na parabang pinaghahati ito. Ang unggoy naman ay dumadaan din sa matinding sakit na nararamdaman sa buong katawan habang ang dugo nito ay nagsasagawa ng pagbabago. Pinupilit ni Sam na makaya ang lahat. Nasa huling hakbang na siya, kailangan na lamang i-activate ang huling 1% ng dugo ng unggoy para matapos na. Matapos ang mahigit 5 oras ng pagpupunyagi ay bahagya ng nakahinga si Sam ng maluwag. Nabawasan na ang pagkapagod sa kanyang utak at katawan. Binuksan niya ang kanyang mga mata habang pinapanood ang unggoy na dumadaan sa huling pisikal na pagbabago nito. Ang mga kalamnan ng unggoy ay naging mas maliit ngunit tumaas ang densidad nito, at ang anyo nito ay naging mas malapit sa anyong tao. Naging tuwid din ang kanyang tayo at makikita pa rin ang malalakas na balangkas ng mga kalamnan kahit na natatakpan ito ng magaan na gininto ang balahibo. Nang matapos ang proseso ay ganap na nagbago ang aura ng unggoy, naging mas mapanghimasok at mas mataas ang antas nito. May bahid ng kalupitan sa presensya nito ngunit tumagal lamang iyon ng 1 segundo. Inilipat ni Sam ang kanilang dalawa sa hardin. Agad na nagsimulang kumain ng mga prutas ang unggoy, kailangan nito ng maraming enerhiya para makagaling, pati na rin si Sam. Tumingin si Sam sa isang bahagi ng lupa sa lugar ng tubig. Ang mga paligid nito ay naging tuyo at ang lupa ay naagnasan pa. Ito ang lugar kung saan inilagay ang nakolektang nakakalaso na tubig mula sa Indigo Patch. Kahit na ito ay napapalibutan ng pormasayon ay para lamang pigilan itong damaloy. Sa loob ng pormasayon ay inilagay ang marangyang kalansay kasama ang itlog. Noong huli siyang nasa ilalim ng dagat ay hindi niya nagawang suriin ng maigi ang kalansay para pag-aralan ang mga katangian nito. Tanging pagkilala lamang siya sa mga pangunahing bahagi nito para malaman kung anong uri ng hayop ito. Plano niyang suriin ito pagkatapos matapos ang misyon kung saan magkakaroon na siya ng maraming oras para obserbahan at buksan ang seal ng itlog para mapisa ito. Ngayon ay napakasama ng kalagayan niya, pawisan siya ng pisikal at pag-iisip. Sa sandaling iyon ay wala na siyang lakas para kumain. Lumabas si Sam at umupo nang nakatali ang mga paa sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang isang formation disc na sarili niyang ginawa at inilagay ito sa sahig bago punuin ang kwarto ng mga spiritual stone. Kailangan niyang magpalakas ng ilang oras para mabawi ang kanyang pisikal at mental na lakas. Sinimulan niyang ubusin ang enerhiya mula sa mga spiritual stone. Sa sandaling iyon ay lumabas din sina Yanwo at Sky mula sa Divine Dimension sa kanilang mas maliit na anyo. Nang makita nila ang bilis ng pagsipsip ni Sam ay naisip nilang baka ito ang tamang oras para makapag-breakthrough sila patungo sa late stage ng Novus. Matapos ang pag-activate ng lahi ay parang tuyong espongha si Sam. Kung bubuo sina Yanwo at Sky ng ugnayan ng enerhiya sa kanya at magbabahagi sila ng enerhiya ay matatagalan pa bago siya makagaling. Kaya naman ang pinakamabuting pagpipilian ay maghintay hanggang sa siya ay stable na bago bumuo ng ugnayan. Sa bilis ng kanyang pagsipsip ay makakamit nila ang breakthrough. Ngunit kailangan nilang maghintay ng mahigit 1 araw para mabawi na si Sam. Samantala, abala naman ang lahat ng iba pang kasapi. Hindi nila alam kung ano ang gagawin nang malaman nila ang sitwasyon ng lungsod. Napakataas ng rate ng krimen dito, halos lahat ng ilegal na negosyo ay ginagawa ng malapad. Ang mga gwardya ng lungsod ay tamad at parang walang pakialam sa sitwasyon. Parang mga asong alalay sila ng mga opisyal at patuloy na sinusunod ang kanilang mga utos.
Ang mga opisyal naman ay mas masahol pa, mas tamad sila at ang tanging oras na sila ay aktibo ay kapag sila ay nangongolekta ng buwis at nagnanakaw ng pera. Ang konte mismo ay parang isang tulisan. Dahil siya ang kumukuha ng pinakamalaking bahagi ng pera. Hindi pa ito mula sa mga daga ng anino kundi mula sa mga karaniwang tao na kanilang tinanungan. Napakasama ng buhay ng mga tao dito. Nalaman din nila na ang dating Konta, ama ng kasalukuyang Konta, ay ganoon din ang ugali at ganito din ang kanilang pamumuhay. Ang ilang mga tao ay umaalis na lamang ng lugar kapag sila ay lumakas na, ngunit hindi ito kayang gawin ng mga karaniwang tao. Ang mga cultivator na sapat ng malakas ay hindi na nilalabanan. Ang tanging mga taong may mas magandang buhay ay ang mga cultivator na nagtatrabaho bilang mga mercenary at mangangaso na nagbebenta ng kanilang mga huling hayop. Ang mga mangangalakal mula sa labas ay nagdadaan din ng hirap kung gusto nilang magnegosyo dito. Tanging ang malalaking negosyo tulad ng Golden Horse Trading at ilang iba pang kumpanya ng kalakalan ang nakakaligtas ng maayos, ngunit wala rin silang malaking kita sa lungsod na tila baliwalain ng Diyos. Pagkalipas ng 2 araw ay patuloy pa rin silang gumagala sa lungsod habang nagsasagawa ng pagsisiyasat. Si Sam naman ay nasa loob pa rin ng pansiyon. Matapos niyang mabawi ang kanyang pisikal na lakas ay lumakas na siya ngunit gulo pa rin ang kanyang mental na estado. Bumuo sina Yanwo at Sky ng ugnayan ng enerhiya pati na rin ng kamalayan para makapag-breakthrough sila at mapahinga ang kanyang pagkainis sa isip. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang mga kasama at hindi niya alam ang sitwasyon ng lungsod. Dahil kung ang lungsod ay nasa ganitong kalagayan ay hindi lamang tamad ang mga opisyal kundi kasangkot din sila sa mga krimen. Ngunit hindi ito naisip ng kanyang mga kasama. Naisip nilang ibibigay ng mga daga ng anino sa kanila ang balita kapag may nakita silang problema. Sa sandaling iyon ay nasa bulwagan ng pagpupulong ng mansyon ng Konta. Ama, sigurado akong sila ay mga kandidato mula sa special branch. Sabi ng isang binatang lalaki na nakaupo sa upuan tabi ng pinakamataas na upuan. Kung gayon, bakit sa tingin mo sila ay narito? Narinig ko na binigyan sila ng misyon ngunit hindi namin alam kung ano iyon. Sagot ng binatang lalaki. Kung makikita siya ni Sam at ng kanyang mga kasama ay makikilala nila ito. Dahil siya rin ay isang kandidato na lumahok sa unang yugto ng kompetisyon at kabilang siya sa grupo na sumakop kay Sam. Sumuko siya sa gitna at hindi niya natapos ang unang yugto. Nanatili ako sa lungsod ng Marquez para malaman ang kanilang misyon ngunit mahigpit na nakasil ang mga detalye at walang sinuman sa aking mga kaibigan ang nakapasok sa susunod na yugto. Ngunit sa tingin ko may isang tao pang nawawala at siya ang pinuno ng grupong ito. Isa rin siyang rank 5 scholar artisan at may malaking negosyo sa Blue Flame City. Ang pinakasikat na tindahan ng sandata at pinakasikat na restoran ay pag-aari niya. Maraming pag-aari siya na nasa kanya ngayon. Sabi ng binatang lalaki na may kasamang mausok na liwanag sa kanyang mga mata. Ah, may problema ka ba sa kanya? Tanong ng lalaking nasa gitnang edad na si Konta Cougar. Alam niya ang kanyang anak ng lubusan. Maaari mong sabihin iyon. Ngunit hindi ako nagsisinungaling sa iyo tungkol sa kanya, talagang mayaman siya. Malinaw na hindi niya makakalimutan ang babala ni Sam sa kanya. Nag-isip muna si Konta Cougar at tumingin sa isa pang lalaking nasa gitnang edad na nakatayo sa tabi niya. Subaybayan mo sila at alamin kung narito ba ang taong iyon kasama nila. Tumango ang lalaking nasa gitnang edad at umalis ng lugar. Matapos umalis ang lalaki ay tanong ng binatang lalaki. Ama, nakahanap ka na ba ng kandidato para sa iyong ritual? Nauubos na ang oras. Kung hindi mo ito gagawin ng maaga ay bababa ang antas ng iyong pagpapalakas. Hindi pa. Nagiging kinakabahan na rin ako. Sayang, kahit na pinatay ko ang kalahati ng angkan para sa batang babae ay hindi pala siya angkop. Buwisit, sinugal ko pa ang aking buhay nang patayin ko ang iyong lolo para makuha ang autoridad at pinatay ko ang kalahati ng pamilya para matapos ang huling hakbang. Ang pag-iisip pa lang tungkol dito ay nakakapagpasigaw sa akin ng galit. Kung may makakarinig nito ay mararamdaman nilang ang pagiging mabangis ng mag-ama ay katulad ng pagkabalisa, at ang matalim na balisa sa kanilang mga mata ay hindi nakakatulong para magkaroon sila ng magandang impresyon. Ang lalaking nasa gitnang edad na umalis ay alam na kung ano ang pinag-uusapan nila at wala siyang pakialam. Umalis siya ng parang walang nangyari. Sa sandaling iyon ay hindi alam ni Nawat at ang iba pang kasama na sila ay binantayan na ng Konta bago pa nila makita ang problema sa kanya. Patuloy pa rin silang aktibong nagsasagawa ng pagsisiyasat at lubos na nakatuon sa kanilang trabaho. Si Sam naman ay hindi alam ang nangyayari at patuloy pa ring nagpapalakas. Sinusubukan niyang makapag-breakthrough sa late stage ng novice at malapit na siyang matagumpay.